Desperado na ang mga empleyado. Walang isa man sa kanila ang nakakaintindi sa sinasabi ngang alamang milyonaryo. Hanggang sa lumapit ang tagapaglinis, inalok siya ngang isang tasaan sa labat at kinausap siya sa kanyang sariling wika. Ang sumunod na nangyari ay nagiwan sa kanilang lahat na walang masabi. Ang maringal na perlas ng Silangan Grand Hotel ay ang uri ng lugar kung saan ang pangarap mailan ay itinayo sa pawis ng karamihan. Ang masahig nitong gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa mga kristal na marakama, salamin sa mga kristal na chandelier na mas mahal pa kaysa sa kikiten enega. Karamihan sa mga empleyado nito. Sa buong buhay nila, ito ay isang templo ng karangyaan kung saan ang mga negosyante, diplomatiko, at mga kilalang tao ay nakakahanap ng kanlungan mula sa magulong mundo sa labas. At sa templong iyon, si Luz ay hindi nakikita. Ilang taon na siyang naglilinis ng mga silid na hinding-hindi niya kayang bayaran. Kabisado niya ang bawat sulok nga hotel na iyon, bawat mahirap tanggalin na mansa, bawat masalang panauhin. Ang kanyang kamay na kalyo na sa pagtatrabaho ay nakukuvento ng mga istoryang walang hustong makinay. Ngunit, hindi siya kailanman nagreklamo. Natutunan niya mula sa pagkabata na ang pagrereklamo ay isang luho na hindi kayang tustusan ng mga mahihirap. Nang umagang iyon, habang naglalampaso sa pasilyo ng silangang bahagi, narinig niya ang maunang sigaw. Hindi ito sigaw ng sakit o takot, ito ay sigaw ng pagkadismaya. Galing ito sa pangunahing lobby at naramdaman ni Luz ang kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Sa lahat ng taon niya ng pagtatrabaho roon, hindi pa siya nakarinig ng ganoong kaguluhan sa reception. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kantong pasilyo. Nagtatago sa likod ng isang malaking paso ng ornamental na palm tree. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng reception desk, desperadong kumukumpas. Ang kanyang magamay ay gumagalaw sa hangin na parang maibong nakulong sa isang bagyo. Sinusubukang iparating ang isang bagay na tila walang nakakaintindi. Nagsasalita siya sa isang wikang parang magaspang, ngunit may himig na may mga salitang bumabagsak na parang bato sa isang lawa na kalituhan. Si Anna, ang receptionist, ay nanlalaki ang mga mata. Nanginginig ang kanyang daliri sa keyboard ng computer. Tuluyan ng nalilito. Sir, please, hindi ko po kayo maintindihan, paulit-ulit niyang sinasabi. Nababasag ang kanyang boses. Sa bawat bigong pagtatangka, muling nagsalita ang lalaki, mas mabagal sa pagkakataong ito na parabang makakatulong iyon. Ngunit ang masalita ay nananatiling hindi maintindahan ng lahat ng naroon. Si Mr. Richardo Vargas, ang manager ng hotel, ay lumitaw na parang isang bagyo mula sa kanyang opisina. Siya ang tipo nga tao na napagkakamalang autoridad ang kayabangan na naniniwalang ang isang mamahaling damit ay nakpapabuti sa kanya kaysa sa mga nakasuot ng uniforme ng serbisyo. Namumula ang kanyang mukha sa pagkadismaya habang papalapit siya sa desk. What's happening here? Siga niya. Ang kanyang boses ay tila isang kutsilyong humihiwa sa hangin. Sir Vargas, itong guest po ay dumating 20 minutes ago. Paliwanag ni Ana na halos mayak na. May reservation siya sa pangalan na Hoffman, pero hindi siya nagsasalita ng Tagalog o English. Hindi po namin maintindihan kung ano ang kailangan niya. Tiningnan ni Vargas ang matandang lalaki na may halong pagkainip at hindi may tagong pagamak. Sinubukan mo ba yung translator app sa phone? Opo, sir. Pero ayaw niya pong gumamit ng teknolohiya. Sa tuwing sinusubukan, kung ipakita sa kanya ang screen, itinatabik niya ito at patuloy na nagsasalita. Ang lalaki, si Wilhelm Hoffman, ayon sa reserbasyon, ay tila lelong nababalisa. Ang kanyang mata ay sumasalamin sa madekada ng karanasan at marahil,
sakit, habang nililibot niya ang lobby na naghahanap ng isang bagay o isang tao. Tumaas ang kanyang boses sa bawat segundong lumilipas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pangangailangan na walang sinuman ang makaintindi. Pinitik ni Vargas ang kanyang madaliri. Tinatawag ang ibang empleyado, "Marunong ka bang mag-German?" Tanong niya sa isang bellboy na dumaan. "Hindi po sir." "Ikaw," turo niya sa isa pang manggagawa. "Pasensya na po sir, Tagalog at basic English lang po." Isa-isa, tinanongan mga empleyado. Isa-isa, umiling sila. Ang Perlas Energy, Silangan Grand Hotel na ipinagmamalaki ang paglilingkod sa mga panauhin mula sa buong mundo ay walang sinuman na makakausap ang matandang Aleman na iyon. Pinapanood ni Luz ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, bawat salitang binibikas ng lalaki ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Naintindihan niya. Naintindihan niya ang bawat pantik, bawat diin, bawat damdamin sa likod ng mga salitang iyon na para sa iba ay ingay lamang. Ngunit hindi siya makagalaw. Hindi niya maaring ibunyag ang sikretong itinago niya sa loob ng napakaraming taon. Idinikit ni Wilhelm Hoffman ang isang kamay sa kanyang dibdib at sa isang sandali, kinabahan ang lahat, ngunit hindi ito atake. Ito ay pihati, purong at nakakawasa na pihati. "Bitte," bulong niya, sa wakas ay nabasag na ang kanyang boses. "Bitte, helfen Sie mir. Pakiusap, tulungan ninyo ako." Naramdaman ni Luz na napuno ng luha ang kanyang mata. Hindi galit ang lalaki. Nagmamakaawa siya. Nawawala siya sa dagat ng mga mukha na tumitingin sa kanya na parang isang problemang kailangang lutasin, hindi isang taong nangangailangan ng tulong. Si Vargas, na nawawalan na ang pasensya, ay gumawang desisyon na nagpayelo sa dugoeng lahat ang naroon. Dalhin niyo siya sa isang kwarto at iwanan niyo siya. Doon hanggang makakuha tayo ng professional translator. This is ridiculous. Ang isang 5-star hotel ay hindi pwedeng makaroon ng ganitong klaseng eksena sa lobby. Pero sir, mahinang sabat ni Ana. Mukhang may kailangan po siyang importante. Hindi po yata check-in lang. At ano ang gusto mong gawin ko? Itinaas ni Vargas ang kanyang kamay sa pagkadismaya. Matutong German sa loob ng 5 minuto. Iakyat niyo na siya sa kwarto niya ngayon. Dalawang bellboy ang lumapit sa matanda. Sinusubukang gabayan siya patungo sa maga-elevator. Ngunit pumipiglas si Wilhelm hindi sa dahas, kundi sa desperasyon ng isang taong alam na walang nakakaintindi sa kanya. Ang kanyang masalita ay bumubuhos na parang agos, mas mabilis, mas apurahan, na may kasamang tunok na parang pigil ng gahikbi. At pagkatapos, sinabi niya ito, isang pangungusap na nagpatigil sa mundo ni Luz. "Meine Frau liegt am Sterben und niemand versteht mich." Namamatay na siya at walang nakakaintindi sa akin. Nabitawan ni Luz ang lampaso na tumama sa marmol na sahig na may tuno na tila umalingawaw sa buong kawalang hanggan. Ilang ulo ang lumingon sa kanya, kabilang na si Vargas, na ang ekspresyon ay naging pandidiri nang makita ang taga-paglinis na sumasabat sa eksena. "Anong ginagawa mo diyan?" Sigaw niya. "Bumalik ka sa trabaho mo, hindi mo to problema." Ngunit hindi gumalaw si Luz. Hindi niya kaya. Ang kanyang mapa ay nakapako sa sahig habang ang kanyang isipan ay nakikipaglaban sa isang labanang matagal na niyang iniwasan. Kung magsasalita siya, magbabago ang lahat. Kung magsasalita, siya makakaroon sila ng magatanong. Magatanong tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano natutong Aleman ang isang simpleng tagapaglinis. Magatanong na magdadala sa kanya, sa malugar, sa kanyang alaala na ipinanggako niyang hindi na babalikan. Ngunit ang lalaking iyon, ang desperasyon sa kanyang mamata. Ang asawa isang tao ay namamatay. At siya lang ang nakakaalam nito.
Nagsimulang gumalaw ang kanyang mabinti bago pa man makagawang malay na desisyon ang kanyang isipan. Isang hakbang tapos isa pa, tila lumawa ng walang katapusan ang lobby habang naglalakad, siya patungo sa grupo na nagtitipon. Sa harap ng reception, nakita siya ni Vargas na papalapit at ang kanyang mukha ay naging kulubot sa hindi paniniwala. "What do you think you're doing?" Sinabi. "Ko nang bumalik ka sa trabaho mo." Binalewala siya ni Luz. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, binalewala niya ang isang direktang utos. Huminto siya sa harap ni Wilhelm Hoffman na tumingin sa kanya na may matang puno ng luha at kalituhan. Ang maliit na babaeng ito na may uniforme sa paglilinis at mga kamay na sanay sa trabaho ay marahil ang huling taong inaasahan niyang tutulong. Huminga ang malalim si Lutz at nagsalita. "Guten Tag, Herr Hoffmann. Ich verstehe. Sie, bitte, sagen Sie mir, was passiert ist." "Magandang hapon, Ginong Hoffman. Naintindihan ko po kayo. Pakiusap, sabihin ninyo sa akin kung ano ang nangyari." Ang katahimikang bumalot sa lobby ay ganap. Nabitawan ni Ana ang hawak niyang ballpen. Ang mabellboy ay natigilan. Binuksan ni Vargas ang kanyang bibig, ngunit walang tuno na lumabas. At si Wilhelm Hoffman, ang lalaking sa loop na halos isang oras ay itinuring na isang problema, isang abala, isang taong walang boses. Tiningnan niya si Luz, na parang nakakakita ng isang anghel. Kinuha niya ang magakamay ni Luz, nanginginih ng hindi mapigilan. Bitte, bulong niya, sa wakas ay tumulo na ang mga luha sa kanyang mga piski. "Meine Frau Ingrid, sie ist am Krankenhaus. Ich bin gekommen, um sie zu sehen, aber niemand sagt mir, wo sie ist. Sie haben mir gesagt, sie sei in dieses Hotel verlegt worden für eine spezielle Behandlung, aber ich kann sie nicht finden." Ang asawa kong si Ingrid nasa ospital siya. Pumunta ako rito para makita siya, pero walang nagsasabi sa akin kung nasaan siya. Sinabi nila sa akin na inilipat siya sa hotel na ito para sa isang espesyal na paggamot, pero hindi ko siya mahanap. Naramdaman ni Luz na parang dinuro ang kanyang puso. Ang lalaking ito ay nalakbay mula sa kabilang panig ng mundo para hanapin ang kanyang nag-aagaw buhay na asawa. Dumating siya sa isang bansa kung saan hindi niya alam ang wika, nagtitiwala na may tutulong sa kanya, at sa halip na tulong, pagkadismaya, pagkainip, at paghamak ang kanyang natakpuan. "Hahanapin natin siya," sabi niya sa Aleman, mahigpit na hinawakan ang kanyang magakamay. "Ipinapangako ko, hahanapin natin ang asawa ninyo." Humarap siya kay Vargas, na ang ekspresyon ngayon ay pinahalong pagkabigla at isang bagay na maring ituring na hiya. "May sakit po ang asawa niya," paliwanag ni Luz. Ang kanyang boses ay matatag ngunit magalang. Sinabi daw po sa kanya na inilipat siya rito para sa isang espesyal na paggamot. Kailangan po na itingtingnan kung may anumang talaan o kung nagkaroon ng pagkakamali sa impormasyong ibinigay sa kanya. Kumurap-kurap si Vargas. Pinoproseso ang kanyang nasaksihan. "Ikaw, marunong kang mag-German. Iyon lang ang kaya niyang sabihin." "Opo sir, at bakit hindi mo sinabi? Ilang taon na kaming naghahanap ng bilingual staff at ikaw." "Sa respeto po sir," marahang pinutol ni Luz. "Sa ngayon, ang mahalaga ay matulungan ang lalaking ito na mamatay na po ang asawa niya. Bawat minuto ay mahalaga." Ang masalita ay lumutang sa hangin, mabigat na parang tingga. Napalunok si Vargas. Halatang hindi comfortable sa unang pagkataon mula nang makilala siya ni Luz. "Ana," utos niya sa wakas, "hanapin mo ang anumang record ng mga pasyente o espesyal na paggamot na konektado sa hotel. Tawagan mo ang pribadong klinika na kapartner natin. At ikaw." Tiningnan niya si Luz na may ekspresyong hindi niya mabasa. Manatili ka sa tabi niya. "Isalin mo ang lahat ng kailangan." Tumango si Luz. Dahan-dahang ginagabayan si Wilhelm patungo sa isa sa mga sofa sa lobby. Napagabay naman ang matanda, pagod na ngunit may kislap ngang pag-asa.
na muling sumisibol sa kanyang nga mata. Danke, bulong niya. Hinihigpitan ang hawa sa kamay ni Luz. Danke schön. Salamat, maraming salamat. Kayo po ang unang taong nakaintindi sa akin. Naramdaman ni Luz na may bumara sa kanyang lalamunan. Hahanapin natin si Ingrid, pangako niya. Hindi na po kayo nag-iisa, Ginoong Hoffman. Hindi na kayo nag-iisa. Habang sinasabi iyon, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kabalintunaan ang kanyang mga salita. Ilang taon siyang ganun ang pakiramdam, nag-iisa, hindi maintindihan, hindi nakikita. At ngayon, sa pagsira sa kanyang katahimikan upang tulungan ang isang estranghero, binuksan niya ang isang pinto na hindi niya alam kung may sasara pa niyang muli. Ang hindi alam ni Luzay, si Wilhelm Hoffman ay hindi lamang isang desperadong matandang lalaki na naghahanap ng kanyang asawa, at ang malapit na niyang matuklasan ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang maminuto ay lumipas na parang oras. Si Wilhelm ay nanatiling nakaupo sa sofa sa lobby, makakaunay ang makamay na sopang hipit na namuti na ang kanyang mga buko. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Luz, na para bang siya na lang ang nauunay sa kanya sa pag-asa. Nakatayo si Luz sa tabi niya. Nararamdaman ang bigat ng lahat ng mga matang nakatitik sa kanyang likuran. Alam niyang nagsimula na ang mga bulungan. Naririnig niya ang maito na parang isang palajing ugong, matanong na lumulutang sa hangin na walang sinumang nangangahas na itanong ng malakas. Paano natuto ng Aleman ang tagapaglinis? Saan siya nanggaling? Sino ba talaga siya? Ngunit walang oras para sa mga paliwanag. Hindi ngayon. Bumalik siya na halos tumatakbo mula sa lugar NG Administrasyon. May mga papel sa kamay at mukhang balisa. Luz, nanginginig ang kanyang boses. May nahanap ako, pero walang saysay. Anong nahanap mo? May record ng isang pasyenteng nagngangalang Ingrid Hoffman. Inilipat siya mula sa Alemanya para sa isang eksperimental na paggamot sa Santa Esperanza Clinic. Pero ayon sa mga dokumentong ito, napalunok si Ana. Natapos na ang paggamot. Ilang araw na ang nakalipas at walang record kung saan siya dinala pagkatapos. Naramdaman ni Luz na parang gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mapa. Humarap siya kay Wilhelm at sa Aleman. Ipinarating niya ang impormasyon sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Nakinig ang matanda sa bawat salita at sa bawat isa. Ang kanyang mukha ay tumanda ng isang dekada. Das kann nicht sein, bulong niya, umiling. Ich habe erst gestern mit den Ärzten gesprochen. Sie sagten, sie sei hier. Sie sagten, ich könnte sie heute sehen. Iyan ay hindi maaring mangyari. Kausap ko lang ang mga doktor kahapon. Sinabi nilang nandito siya. Sinabi nilang makikita ko siya ngayon. Kahapon, kumunot ang ni Luz. Nasa inyo po ba ang pangalan ng doktor na nakausap ninyo? Kinapa ni Wilhelm ang bulsa ng kanyang Amerikana na may nanginini na makamay. At naglabas ni siyang lukot na papel. Ibinigay niya ito kay Luz na parang ito ang kanyang huling pag-aari sa mundo. Ito ay isang sulat kamay na tala. Isang pangalan Dr. Sebastian Cortez at isang address na tumutugima sa Perla Zenige, Silangan Grand Hotel. Tumingin si Luz kay Ana. Kilala mo ba ang isang Dr. Sebastian Cortez? Lalong namutla si Ana, kung posible pa iyon. Narinig ko na po ang pangalang yan, pero hindi siya nagtatrabaho dito. Sa klinika siya nagtatrabaho. Siya ang direktor ng programa ng mga experimental na paggamot. Kung gayon, kailangan natin siyang tawagan ngayon. Sinubukan ko na po. Ibinaba ni Ana ang kanyang tingin. Naka-disconnect ang linya niya at nang tawagan ko ang klinika, sinabi sa akin na biglang nag-resign si Dr. Cortez 1 linggo na ang nakalipas. Tila bumigat ang hangin. May isang bagay na talagang mali. Si Vargas na nanunot mula sa isang ligtas na distansya habang napapanggap na nagre-repaso ng mga dokumento ay lumapit na may kalkuladong ekspresyon. This is getting too complicated.
sabi niya, nagrus ng magabraso. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng isang guest sa lobby na gumagawa ng ganitong kaguluhan. I suggest na yayat natin siya sa kwarto niya at hayaan na ang mga autoridad ang umasikaso. Mga autoridad, hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Luz. Nakahanap po ang taong itong kanyang asawang may sakit. Hindi po siya kriminal. Wala akong sinabing ganun. Pero hindi rin natin ito problema. Hindi pwedeng masangkot ang hotel sa mga medikal na usapin na malinaw na hindi natin sakop. Hindi naiintindihan ni Wilhelm ang mga salita, ngunit naiintindihan niya ang mga tono, naiintindihan niya ang pagkainip sa boses ni Vargas, ang pagnanais na itaboy siya na parang isang abala. Ang kanyang nga mata ay naghanap sa mamata ni Luz, punong isang tahimik na tanong. Pabayaan niyo na rin ba ako? Gumawa ang desisyon si Luz sa sandaling iyon, isang desisyon na malamang na ikawawalan ng kanyang trabaho, ng kanyang katatagan, ng lahat ng binuo niya sa mga taon na katahimikan at pagtitiis. Ginong Vargas, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado and gunit matatag. Tutulungan ko ang taong ito na hanapin ang kanyang asawa. Kung nangangahulugan, iyon na kailangan kong huminto sa paglalampaso ng sahig sa loob ng ilang oras. Gano na nga po. Naningkit ang mga mata ni Vargas. Hinahamon mo ba ang aking autoridad? Pinipili ko pong maging tao bago maging empleyado. Ang katahimikang sumunod ay napakatalim na parang kayang hatiin ang marmol na sahig. Ang mga empleyadong malapit ay napigil ang kanilang hininga. Walang sinuman, talagang walang sinuman ang nagsasalitain ganun kay Ricardo Vargas. Ngunit bago pa man makasagot ang manager, isang hindi inaasahang boses ang pumutol sa tensyon. Hayaan mo siya, Ricardo. Lumingon ang lahat sa pinagmulan nege boses na iyon. Isang babae ang bumababa sa pangunahing hagdanan ng hotel. Ang kanyang presensya ay nagutos ng respeto nang hindi kailangang maktas ng boses. Siya si Senyora Marisol de la Cruz, ang may-ari ng perlas ng Silangan Grand Hotel. Bihira siyang makita sa gusali dahil ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang iba pang mga ari-arian. Ngunit kapag lumitaw siya, alam ng lahat na ang kanyang masalita ay batas. Senyora de la Cruz, agad na nagbago ang tono ni Vargas, parang gisang gasong. Nakakilala sa kanyang amo. Hindi ko po alam na nandito kayo sa gusali. Halata nga, bumaba si Senyora Marisol sa huling baitang at naglakad diretso kung nasaan si Luz. Narinig ko ang lahat mula sa itaas at ang nakita ko ay nabigay sa akin ng maraming bagay na dapat pag-isipan. Ang kanyang mata, matalas na parang lawin, ay sinuri si Luz mula ulo hanggang paa. So, ikaw ang tagapaglinis na marunong mag-German. Opo, Senyora, at plano mong tulungan ang ginoong ito na hanapin ang kanyang asawa kahit alam mong maari kang mawalan ng trabaho. Pinanatili ni Luz ang kanyang matata na tingin. Opo, Senyora, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa isang trabaho. Ngumiti si Senyora Marisol. Isang maliit, halos hindi mahahalata na ngiti, ngunit nandun ito. Matagal na akong hindi nakakarinig ng isang taong nagsasabi ng ganyan sa hotel na ito. Humarap siya kay Vargas. Ang tagapaglinis ay may day off na may bayad at ilalagay mo sa kanyang disposisyon ang lahat ng kailangan niya para malutas ang isyong ito. Pero senyora, may problema ba, Ricardo? Nagtiimbagang si Vargas ngunit umiling. Wala po, senyora. Mabuti. Muling tiningnan ni Senyora Marisol si Luz. Hanapin mo ang babaeng iyon. At kapag natapos na ang lahat ng ito, mag-usap tayong dalawa. Mayroong isang bagay sa iyo na nakakaintriga sa akin. Nang hindi naghihintay ng sagot, lumayo ang may-ari patungo sa pribadong elevator, nagiwan ng amoy ng mamahaling pabango at misteryo. Walang oras si Luz para iproseso ang nangyari. Ang mahalaga ay kumilos. Kinuha niya ang kamay ni Wilhelm at tinulungan siyang tumayo. Pupunta tayo sa klinika,
sabi niya sa Aleman. Hahanap tayo nga sagot. Ang biyahe papuntang Santa Esperanza Clinic ay tahimik, ngunit puno energy tension. Nagawa ni Luz na maglaan ang hotel ng isang sasakyan na may super courtesy ng interbensyon ni Senyora Marisol. Si Wilhelm ay nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang isang siyudad na hindi niya kilala. Hinahanap ang isang babae na kanyang dahilan para mabuhay. 43 taon, bigla niyang bulong sa Aleman. Tumingin sa kanya si Luz. Po, 43 taon na kaming kasal ni Ingrid. Isang tahimik na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Nakakilala kami nung pareho pa kaming bata at walang-wala. Itinayo namin ang lahat ng magkasama, lahat. Nabasag ang kanyang boses. Nang sabihin sa amin ng doktor na mayroong isang experimental na paggamot dito, hindi kami nag-atubili. Ibinenta ko ang isa sa aking mga kumpanya para bayaran ang magastos. Ayaw ni Ingrid, pero sinabi ko sa kanya na walang halaga na ang praang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Naramdaman ni Luz ang bara sa kanyang lalamunan. Mahal na mahal niyo po talaga, siya ang buhay ko. Tiningnan siya ni Wilhelm ng direkta. Kung wala si Ingrid, isa lang akong matandang, may pera at walang layunin. Ginagawa niya akong tao. Ipinapaalala niya sa akin kung sino talaga ako, higit pa sa mga negosyo at mga pulong. Huminto ang sasakyan sa harap ng Santa Esperanza Clinic, isa itong modernong gusali na may malalaking bintana at maingat na inalaga ang mahardin, ngunit mayroong kakaiba sa kapaligiran, masyadong tahimik, napaka-counting sasakyan sa paradahan. Tinulungan ni Luz si Wilhelm na bumaba at magkasama silang naglakad patungo sa pangunahing pasukan. Bumukas ang mga automatikong pinto na nagpapakita ngang isang halos walang taong reception. Isang batang babae, ang tanging taong nakikita, ay tumingala mula sa likod ng desk. Ang kanyang ID ay nagsasabing, Ferreyes, Administrative Assistant. Magandang umaga. Ano po ang may paglilingkod ko? Hahanap po kaming isang pasyente. Lumapit si Luz. Si Ingrid Hoffman, inilipat mula sa Alemanya para sa isang paggamot kasama si Dr. Sebastian Cortez. Agad na nagbago ang mukha ni Fe. Nanlaki ang kanyang mata sa isang bagay na tila takot. Kilala niyo po ba si Ginang Hoffman? Asawa niya po. Turo ni Luz kay Wilhelm. Naglagbay po siya mula sa malayo para makita siya, pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Tumingin si Fe sa magkabilang panig, tila sinisigurado na walang ibang nakakarinig. Hindi ko po dapat sabihin ito sa inyo, bulong niya. Pero may masamang nangyari dito ilang araw na ang nakalipas. Nagsimulang tumibo ngang malakas ang puso ni Luz. Anong ibig mong sabihin? Si Dr. Cortez, hindi po siya nagresing, naglaho po siya. At ilang miga pasyente mula sa experimental program ay lihim na inilipat sa ibang lokasyon. Wala po akong opisyal na dokumento. Lahat po ay ginawa sa labas ngang sistema. Kasama ba si Ingrid Hoffman sa mga pasyenteng iyon? Dahan-dahang tumango si Fe. Siya po ang pinakamahalaga sa programa. Ang kanyang kondisyon ang pinakadelikado at ang kanyang paggamot ang pinakamahal. Si Wilhelm, kahit hindi naintindihan ang mga salita, ay nahuli ang takot sa mga mataeng dalaga. Hinigpitan niya ang braso ni Luz. Was ist mit Ingrid passiert? Desperado niyang tanong. Anong sinasabi niya? Anong nangyari kay Ingrid? Hindi alam ni Luz kung paano isasalin iyon. Paano mo sasabihin sa isang lalaking naglakbay ngang libu-libong milya na ang kanyang asawa ay nawawala sa mga kahina-hinalang pangyayari? Inaalam pa po natin. Iyon lang ang naisagot niya. Tumingin si Fe sa pinto, lalong kinakabahan. Kailangan niyo na pong umalis. Kung may makakita sa akin na kausap kayo. Sino? Giit ni Luz. Sino ang ayaw na kausapin namin kayo? Hindi ko po alam eksakto. Pero may mga makapangyarihang tao na sangkot. Malaking pera po ang umikot sa experimental program.
pera mula sa mga desperadong pamilya na handang magbayad ng kahit makano para sa isang lunas. Tumama kay Luz ang katotohanan na parang isang malamig na alon, hindi ito isang simpleng administratibong kalituhan. Ito ay isang bagay na mas madilim. Kailangan kong sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Lumapit pa si Luz kay Faye pakiusap. Malapit nang mawala sa lalaking ito ang taong pinakamamahal niya sa mundo. Kung mayroon man, kahit ano, na makakatulong sa amin. Nag-alinlangan si Faye sa loop ngang isang walang hanggang sandali. Pagkatapos na may nangingini namga kamay, kinuha niya ang isang maliit na card mula sa bulsa ng kanyang uniforme at idinulas ito sa ibabaw ng desk. Ito ang address ng huling lugar kung saan ko nakita silang nagdala ng pasyente. Hindi ko alam kung ano ang nandun, pero kung nasaan man ang asawa niya, nandun iyon. Kinuha ni Luz ang card. Isang address ito sa labas ng lungsod, isang lugar na hindi niya kilala. Salamat, bulong niya. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, umatras si Faye. Lumalayo sa desk. At pakiusap, huwag niyong sabihin na kinausap ninyo ako. May pamilya po ako. May mga anak. Hindi ko pwedeng isugal na putol ang kanyang boses. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Umalis na po kayo ngayon bago pa kayo may makakita. Kinuha ni Luz si Wilhelm sa braso at ginabayan siya palabas. Hindi nagtanong ang matanda, sumunod lang siya. Bulag na nagtitiwala sa babaeng ito na biglang lumitaw para tulungan siya. Pagdating nila sa sasakyan, ibinigay ni Luz ang address sa super. Pagkatapos ay humarap siya kay Wilhelm. Maaring mahanap natin si Ingrid, sabi niya sa Alaman. Ngunit kailangan ko po kayong bigyan ng babala. Ang natutuklasan natin ay mapanganib. May mataong ayaw na makahanap tayong masagot. Tiningnan siya ni Wilhelm na may mga matang nakakita ng digmaan, krisis sa ekonomiya at ang pinakamasasamang mukha ng sangkatauhan. Hindi ako natatakot sa panganib, sagot niya na may matatag na boses. Ang tanging mahalaga sa akin ay si Ingrid. Kung kailangan kong maglakad sa apoy para mahanap siya, gagawin ko. Tumango si Luz. Kung gayon, sabay po tayong pupunta. Umarangkada ang sasakyan, papalayo sa klinika patungo sa isang hindi kilalang destination. At habang naiwan ang lungsod, hindi maalis ni Luz ang pakiramdam na sa bawat kilometro ay papalapit siya hindi lamang sa katotohanan tungkol kay Ingrid Hoffman, kundi pati na rin sa malihim na kanyang sariling nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Manalihim na nang hindi niya namamalayan ay malapit. Nang muling bumangon mula sa mga abo, ang sasakyan ay dumaan sa mga kalsadang lalong kumikipot papalayo sa kislap ng lungsod patungo sa mga lugar na hindi na nakikilala ni Luz. Si Wilhelm ay nanatiling tahimik. Ang kanyang tingin ay nawawala sa isang punto sa labas nga bintana. Naroon ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan sa isang lugar sa nakaraan kasama si Ingrid. Pinagmamasdan siya ni Luz. Nararamdaman ang bigat ng kanyang sakit na parabang sarili niya. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Naranasan niya ito mismo maraming taon na ang nakalipas. Nang agawin ng mundo ang lahat ng kanyang minamahal. Huminto ang super sa harap ngang isang maliit na kapihan sa isang nakalimutang kanto. Kailangan pong magpakarga ng gasolina, paliwanag niya. Matatagalan po ng ilang minuto. Tumingin si Luz kay Wilhelm. Ang matanda ay bahagyang nanginginig, kahit hindi malamig. Ito ang panginginig ng pagod, ng takot, ng isang katawan na naglakbay ng libu-libong milya na tanging pag-asa lang ang nagpapanatili. Hintayin niyo po ako dito, sabi niya sa Aleman. Kukuha po ako ngang mainom ninyo. Halos hindi tumango si Wilhelm, masyadong mahina para tumutol. Pumasok si Luz sa kapihan. Isa itong simpleng lugar na may mamasanggawa sa kahoy na gasgas na at ang nakakaginhawang amoy ng bagong timplang kape.
Isang babae ang nasa likod. Ang counter na may pagod ngunit tunay na ngiti, ang ngiting isang taong ginugol ang buong buhay sa paglilingkod sa iba. Magandang hapon po. Mayroon po ba kayong tsaa? Tanong ni Luz. Mayroon kaming chamomile, mint at isang espesyal ngang bahay na may pulot at kanela. Yung espesyal po, pakiusap at pakiinitan po ng mabuti. Habang naghihintay, pinayagan ni Luz ang kanyang sarili ng isang sandali ng katahimikan. Ang kanyang mama kamay ay nakapatong sa counter. Ang parehong mama, kamay na naglinis ng mga sahig sa loob ng maraming taon. Ang parehong mga kamay na ngayon ay humahawak sa pag-asa ng isang desperadong lalaki. Kailan nagbago ang kanyang buhay sa ganitong paraan? Bumalik ang babae na may isang mainit na tasa na pinalamutian ng maliliit na rosas na pininturahan ng kamay. Ang singaw ay umakyat sa mga masilang alon, dala ang matamis na amoy ng pulot at ang init ng kanela. Heto na po, may espesyal na kapangyarihan ang tsa na yan. Alam niyo ba? Ngumiti ang babae. Sabing lola, ko, kayang pagalingin ng isang tasang mainit na tsaa kahit ang pinakawasa na puso. Nagbayad si Luz at nagpasalamat na ramdaman ang bara sa kanyang lalamunan. Kung ganon lang sana kadali. Bumalik siya sa sasakyan at umupo sa tabi ni Wilhelm. Maingat niyang inalok ang tasa. Inom po kayo. Kailangan ninyong painitin ang inyong kaloban. Tiningnan ni Wilhelm ang tasa na parang isang bagay mula sa ibang mundo. Ang kanyang magakamay, kulubot na sa mataon ngunit malakas pa rin, ay kinuha ito ng may walang katapusang delikadesa. Dangke, bulong niya. Inilapit niya ang tasa sa kanyang labi at uminom ng isang maliit na higop. Tila kumalat ang init sa kanyang katawan at sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Luz, bumali ang kaunting kulay sa kanyang mga pisngi. Naalala ko si Ingrid dito, sabi ni Wilhelm, halos hindi marinig ang kanyang boses. Lagi niya akong ipinagahanda ng TSA kapag pagod akong umuwi galing sa trabaho. Sabi niya, ang tsaa ang paraan niya ng pagsasabi na mahal niya ako nang hindi gumagamit mga salita. Naramdaman ni Luz na namasa ang kanyang mga mata. Mukha po siyang isang pambihirang babae, talaga. Hinikpitan ni Wilhelm ang tasa sa pagitan ng kanyang kamay. Nang makakilala kami, wala akong anuman. Isa akong batang imigrante na nagtatrabaho sa isang pabrika, walang pera, walang koneksyon, walang malinaw na kinabukasan. Siya ay anak ng isang mayamang pamilya. Sinabing lahat sa kanya na baliw siya dahil sa pagpansin sa akin. Isang malungkot na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Ngunit hindi kailanman nakinig si Ingrid kaninuman. Nakita niya ako nung hindi ako nakikita ang mundo. Minahal niya ako nung wala akong mayaalok kundi ang aking mga pangarap at ang aking puso. At ano po ang nangyari pagkatapos? Itinayo namin ang isang imperyo ng magkasama. Bawat desisyon, bawat pamumuhunan, bawat panganib, sabay naming hinarap. Nang dumating ang tagumpay, marami ang gustong iugnay iyon sa akin lamang. Ngunit ang totoo, kung wala si Ingrid, mananatili akong batang iyon na nawawala sa isang pabrika. Tiningnan siya ni Wilhelm ng direktor. Ang kanyang mamata ay kumikinang sa mapigil na luha. Kaya kailangan ko siyang hanapin. Hindi para iligtas ang aking asawa, kundi para iligtas ang aking sarili. Dahil kung wala siya, lahat na aming itinayo ay walang kahulugan. Hindi na napigilan ni Luz ang kanyang maluha. Tahimik itong gumulong sa kanyang pisngi habang pinapanatili ang tingin ng matanda. Mahahanap po natin siya, pangako niya, at sa unang pagkakataon, sinabi niya ito na buong-buo ang paniniwala. Ipinapangako ko po sa lahat na mayroon ako. Iniabot ni Wilhelm ang isang kamay at ipinatong ito sa mga kamay ni Luz. Iba ka, sabi niya. Hindi mo lang sinasalita ang wika ko. Naiintindihan mo ang sakit ko. Bakit? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat na parang bato. Huminga
Malalim si Luz. Itinago niya ang sikretong iyon ng napakatagal na kung minsan ay nakakalimutan niyang mayroon ito. Ngunit binuksan ng lalaking ito ang kanyang puso, karapat-dapat siya sa kahit isang bahagi ng katotohanan. Dahil nawalan din po akong isang tao, nabasa ang kanyang boses. Ang aking ina, Aleman po siya. Nanlaki ang mga mata ni Wilhelm sa sorpresa. Aleman ang iyong ina? Dahan-dahang tumango si Luz. Renata ang pangalan niya. Pumunta siya sa bansang ito para maganap ng mas magandang buhay. Dito niya nakilala ang aking ama at isinilang ako. Tinuruan niya ako ng Aleman mula pagkabata. Gabi-gabi, bago matulog, kinakantahan niya ako sa kanyang wika at kinuwentuhan ng mga istorya tungkol sa kanyang bayan. Ang masalita ay bumubuhos na parang isang ilog na sa wakas ay sumira sa isang dam. Nang 12 taong gulang ako, nakasakit siya. Isang pambihirang sakit na hindi alam nga na doktor dito kung paano gamutin. Naganap ang aking ama ng tulong kahit saan, ngunit wala kaming para sa mga espesyal na paggamot. Ibinenta namin ang lahat ng aming pag-aari. Hindi ito sapat. Ang kanyang boses ay naging isang bulong. Nakita ko siyang pumanaw ng walang magawa. Mula noon, masakit na sa akin ang Aleman. Bawat salita ay nagpapaalala sa akin ng kanyang boses, kanyang tawa, kanyang nga kanta. Kaya hindi ko na ito sinasalita. Kaya naging hindi ako nakikita dahil sobrang bigat ng sakit. Hinikpitan ni Wilhelm ang kanyang kamay. Ngunit ngayon, nagsalita ka para sa akin, para kay Ingrid. Dahil walang sinuman ang dapat makaramdam na nag-isa kapag pinakakailangan nila ng tulong. Tiningnan siya ni Luz ng mataman. Namatay ang aking ina na nakisa sa isang bansang hindi naiintindihan ang kanyang wika. Napapaligiran ng mga doktor na hindi makakausap sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa inyo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon kay Ingrid. Ang katahimikang sumunod ay hindi nakakailang. Ito ang katahimikan ng dalawang kaluluwang nakakilala na natagpuan sa isa't isa ang salamin ng kanilang sariling sakit at pag-asa. Bumali ang super at umandar muli ang sasakyan. Pagkatapos ng kalahating oras, nakarating sila sa destinasyong nakasulat sa card na ibinigay ni Fe. Isa itong lumang gusali sa labas no lungsod. Napapaligiran ng puno na tila gustong itago ito sa mundo. Isang kupas na karatula sa pasukan ang nagsasabing Villa Serena Rest House. Isang rest house? Bulong ni Luz na nalilito. Tinulungan niya si Wilhelm na bumabang sasakyan. Magkasama silang naglakad patungo sa pangunahing pasukan. Ang lugar ay may hanging Nazi pag-abandona na parabang guminto ang oras sa loob na mga pader nito. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina at ang hardin, bagamat marahil ay maganda noon, ay napabayaan na ngayon. Bahagyang nakabukas ang pangunahing pinto. Kinilabutan si Luz, may hindi tama. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim ang loob na tanging ang liwanag na sumisilip sa pagitan ng makurtina ang nabibigay ilaw. Ang amoy ng gamot at pagkakakulong ang pumuno sa hangin. Hello? Tawag ni Luz. May tao po. Ba? Ang kanyang masalita ay umalingaw-ngaw sa mga walang laman na pader. Walang sumagot. Naglakad si Wilhelm sa tabi niya. Ang kanyang mamata ay nililibot ang bawat sulok. Naghahanap ng anumang senyales ni Ingrid. Nakatating sila sa isang mahabang pasilyo na may mga pinto sa magkabilang panig. Mga silid, maraming silid. Binuksan ni Luz ang una walang laman. Isang kamalang na hindi inayos at mga nakapatay na monitor ng medikal. Ang pangalawa, walang laman din. Ang pangatlo, ganon din. Nasaan silang lahat? Tanong ni Wilhelm. Nanginginig ang boses. Nakarating sila sa dulo ng pasilyo, kung saan isang mas malaking pinto ang nananatiling sarado. Itinulak ito ni Luz. Isa itong opisina.
Maga mesa, namay, maga magugulong papel, mga bukas na filing cabinet, mga folder na nakakalat sa sahig. May umalis dito ng nagmamadali, kinuha ang kaya nilang dalhin at iniwan ang gulo. Lumapit si Wilhelm sa isa sa mga mesa. Sa gitna ngang mapapel, nakahanap siya ngang isang larawan. Marahas na nanginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Ingrid, bulong niya. Lumapit si Luz. Sa larawan, isang matandang babae ang mahinang nakangiti mula sa isang kama sa ospital. Sa tabi niya, isang lalaking may medical gown ang may hawak na clipboard. Ang caption sa ibaba ay nagsasabing, Pasyente Hoffman, Fase 3 ng paggamot. Positibong tuhon. Nandito siya. Idiniin ni Wilhelm ang larawan sa kanyang dibdib. Nandito siya at bumubuti ang kanyang kalagayan. Saan nila siya dinala? Bakit? Madaling sinimulan ni Luz na suriin ang mapapel. Nakahanap siya nga medical na record, nga resibo, matalaan ng paglipat ng pera. At pagkatapos, isang bagay na nakpayelo sa kanyang dugo. Isang listahan ng pasyente pangalan, diagnosis, mga halagang binayaran at sa tabingang bawat pangalan, isang huling destination. Ang ilan ay nagsasabing, paggamot na kumpleto, medical, discharge. Ang iba ay, paggamot sinuspinde, inilipat. At ang ilan, ang pinakakakilakilabot ay nagsasabi lang, naubos na ang pondo. Diyos ko, nasusuka si Luz. Hindi ito isang rest house. Ito ay isang bitag. Niloloko nila ang mga desperadong pamilya na niningil ngang malalaking halaga para sa mga paggamot na hindi niya natapos ang pangungusap. Nasaan si Ingrid? Hinawakan siya ni Wilhelm sa balikat. Ang kanyang desperasyon ay umabot na sa sukdulan. Anong sinasabi mo tungkol kay Ingrid? Madaling nahanap si Luz sa makapapel. Hoffman. Sa wakas. Ay, natagpuan niya ang file. Ingrid Hoffman, eksperimental na paggamot laban sa degenerative disease, phase 3 na kumpleto. Mga resulta, makabuluhang pagbuti. At pagkatapos, isang sulat kamay na tala sa gilid na nagpatigil siya, mundo ni Luz. Pasyente inilipat sa pangalawang lokasyon sa kahilingan ng benepisyaryo. Benepisyaryo, binasa ni Luz ng malakas. Sino ang benepisyaryo? Umiling si Wilhelm, nalilito. Ako ang nagbayad ng lahat. Ako lang ang dapat may autoridad sa kanyang paggamot. Nagpatuloy sa pagbabasa si Luz at pagkatapos ay nakahanap siya ng isang pangalan. Isang pangalang hindi dapat nandun, isang pangalang nagbago sa lahat, Ginong Hoffman. Nanginginig ang kanyang boses. Kilala niyo po ba ang isang Eric Hoffman? Nagbago ang mukha ni Wilhelm. Ang kulay na bumalik sa kanya kanina ay biglang nawala. Pinalitan ng isang nakamamatay na pamumutla. Eric, bulong niya na parang ang pagbikas sa pangalan ay nagdudulot ng pisikal na sakit. Si Eric, ang anak ko, nanlaki ang mata ni Luz sa takot. Ayon po sa dokumentong ito, siya ang naapruba sa paglipat ni Ingrid. Siya ang nakarehistrong benepisyaryo na paggamot. Impossible iyan. Umatras si Wilhelm, natutumba. Ilang taon na kaming hindi. Nausap ni Eric, galit siya sa akin. Bakit niya gagawin ang isang bagay na ganito? Bakit siya masasangkot sa paggamot ng kanyang ina nang hindi nagsasabi? Sa akin, ang tanong ay lumutang sa hangin, nilalason ang bawat sulok ngang abandonadong opisina na iyon. Tiningnan ni Luz ang matanda, nakikita kung paano siya dinudurok ngang bigat ng rebelasyong ito. Hindi lang niya nawala ang kanyang asawa, ngayon ay natuklasan niyang ang sarili niyang anak ay sangkot sa pagkawala nito. Anong klaseng anak ang gagawa ang ganun? At higit sa lahat, saan niya dinala si Ingrid? Kailangan nating hanapin si Eric. Sabi ni Luz sa wakas. Nasa kanya ang mga sagot. Tiningnan siya ni Wilhelm na may mga matang puno nga sakit na higit pa sa mga salita. Kung ang anak ko ang nasa likod nito, nabasak ang kanyang boses, kung gayon ang kaawe ay wala sa labas.
nasa sarili kong dugo. Sa isang lugar sa siyudad na iyon, buhay pa si Ingrid Hoffman, ngunit ang landas para mahanap siya ngayon ay dumaan sa pinakamadilim na anino ng isang sirang pamilya. At malapit nang matuklasan ni Luz na ang mga lihim naga Hoffman ay mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Ang pagbabalik sa hotel ay isang paglalakbay sa impyerno. Hindi nagsalita si Wilhelm. Ang kanyang katawan ay nasa sasakyan, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga labirinto ng sakit na hindi kayang isipin ni Luz. Isang anak, ang sarili niyang anak ang nakapruba sa paglipat ni Ingrid. Bakit? Paano? Para? Saan? Ang tanong ay dumami na parang anino sa dilim. Pagdating nila sa perlas ng Silangan Grand Hotel, nagsisimula ng lumubog ang araw. Kinukulayan ang langit na mga kulay kahel at lila. Ngunit walang ganda sa paglubog ng araw na iyon. Tanging mapahiwatig ng isang gabing nangangako na magiging walang katapusan. Nahihintay sa kanila si Vargas sa lobby na may ekspresyon ng isang taong nakakagat ng kalamansi. Gusto kayong makita ni Senyora Marisol? Sabi niya ng walang emosyon. Ngayon na, sa kanyang pribadong opisina, tinulungan ni Luz si Wilhelm na maglakad patungo sa elevator. Tila tumanda ang matanda ng isang dekada sa mga huling oras. Ang kanyang mahabang na dating matatag sa kabila ng desperasyon ay hakbang na nayon na isang talunang tao. Ang opisina ni Senyora Marisol ay sumakop sa buong huling palapag NG Hotel. Itong elegante ngunit simpleng espasyo na may mga bintanang nag-aalok ng panoramikong tanawin ng lungsod. Naghihintay sa kanila ang may-ari, nakatayo sa tabingan, isa sa mga bintana na may hawa na isang baso nga ala at isang mapag-isip na ekspresyon. Ngunit hindi siya nag-isa. Nakaupo sa isa sa mga katat na upuan, ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang kamay ay isang mas batang lalaki. Nang itaas, niya ang kanyang tingin nang marinig silang pumasok. Nakita ni Luz ang mga matang kapareho na kay Wilhelm parehong hukis. Parehong kulay, ngunit puno, ibang uri ng pihati. Natigilan si Wilhelm. Erik. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang basag na buntong hininga. Dahan-dahang tumayo ang lalaki. Siya ay matangkad, may atletikong pangangatawan, na may mukhang minarkahan ng magabing walang tulo at mga imposibleng desisyon. Itay, nanginginig ang kanyang boses. Ang katahimikang pumuno sa silid ay napakabigat na tila kayang hawakan ni Luz. Nakatinginan ang magama sa isang bangin ng mga taon na mga hindi nasabing salita na mga sugat na hindi kailanman gumaling. Binasag ni Senyora Marisol ang katahimikan. Dumating si Ginong Eric Hoffman ngayong hapon na hinahanap ang kanyang ama. Nang ikuwento ko sa kanya ang nangyayari, iginit niyang hintayin kayo dito. Huminto siya. Sa tingin ko, maraming bagay ang kailangang linawin. Linawin? Tumas ang tono ni Wilhelm, puno na pihil na galit. Paano mo? Lilinawin na ang sarili kong ana ay dinukot ang aking asawa? Itay, hindi ko siya dinukot. Humakbang si Eric. Ang kanyang makamay ay nakaunat sa 1 kilos ng pagmamakaawa. Iniligtas ko siya. Iniligtas? Inalis mo siya sa kanyang paggamot nang wala akong pahintulot. Dinala mo siya sa isang hindi kilalang lugar nang hindi nagsasabi sa akin. Dahil pinapatay siya nga paggamot na iyon. Ang salita ni Eric ay bumaksak na parang mga bomba sa silid. Umatras si Wilhelm na parang nasuntok. Anong sabi mo? Huminga ng malalim si Eric. Sinusubukang kontrolin ang kanyang maemosyon. Ang programa ni Dr. Cortez ay hindi tulad ng ipinangako niya, Itay. Nalaman ko ito. Ilang linggo nang nakalipas. Kumuha ako ng pribadong investigador nang magsimula akong maginala na may mali. Ang resulta na ipinapadala nila sa iyo, ang mapagbuti na diumano'y nararanasan ni Inay, lahat ay gawa-gawa lang. Naramdaman ni Luz na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mabaa.
mabilis. Niyang isinalin para kay Wilhelm na nakikinig na may wasak na mukha. Ang tunay na negosyo ni Cortez ay hindi ang paggamot sa mga pasyente, patuloy ni Eric na babasa ang kanyang boses, kundi ang pakuhangang pera mula sa mga desperadong pamilya. Nangako siya ng mga eksperimental na paggamot na hindi kailanman umiral. Ang mga pasyente ay tumatanggap ng mga placebo habang ang kanilang mga pamilya ay nagbabayad ng malalaking halaga. At kapag naubos na ang pera o may nagsimulang maginala, hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Anong ginawa nila kay Ingrid? Tanong ni Wilhelm. Halos isang bulong na lang ang kanyang boses. Nang malaman ko ang katotohanan, kumilos ako kaagad. Ginamit ko ang aking mga koneksyon para ilabas si inay sa lugar na iyon bago pa mahuli ang lahat. Dinala ko siya sa isang tunay na klinika na may mga tunay na doktor sa mga bundok malayo kay Cortez at sa kanyang mga kasabwat. Buhay siya. Hinawakan ni Wilhelm ang kanyang anak sa mga braso. Buhay ang nanay mo. Buhay siya, itay. Nagsimulang gumulong ang maluha sa mga pisngi ni Eric. Mahina siya pero buhay siya. At natatanggap niya ang paggamot na talagang kailangan niya. Binitawan ni Wilhelm ang kanyang anak at napaupo sa pinakamalapit na upuan. Nanginginig ang kanyang mabalikat sa mahigbi na matagal na niyang pinigilan. Lumapit si Luz. Inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Tumingala ang matanda sa kanya. Ang kanyang mata ay pula, ngunit kumikinang sa isang bagay na wala doon dati. Pag-asa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Muling tiningnan ni Wilhelm si Eric. Bakit mo? Ako hinayaang maniwala na may masamang nangyari? Ibinaba ni Eric ang kanyang tingin. Dahil hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Ang mga salita ay tumama kay Wilhelm ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Mapagkakatiwalaan, ako ang ama mo, ikaw ang lalaking pinili ang kanyang kumpanya kaysa sa kanyang pamilya sa buong buhay ko. Hindi na nangingini ang boses ni Eric. Ngayon ay matata na puno na mga taon ng sama ng loob. Ikaw ang lalaking hindi kailanman dumalo sa mga kaarawan ko, sa mga pagtatapos ko, sa mga mahahalagang sandali, laging may mas mahalagang pulong, mas kayat na negosyo. Eric, ako, nang magkasakit si inay, siya ang tumawag sa akin. Hindi ikaw. Ikinuwento niya sa akin ang nangyayari. Sinabi niya sa akin ang kanyang matakot kung paano niya naramdaman na mas naalala ka sa pagbabayad ng pinakamahusay na paggamot kaysa sa simpleng pagiging kasama niya. Nang malaman kong isang panloloko si Cortez, hindi kita tinawagan dahil akala ko gagawin mo ang dati mong ginagawa. Magtapon ng pera sa problema at umasang malulutas ito. At sa pagkakataong ito, hindi ililites na pera si inay. Ang direktang paukilos o ang katahimikang sumunod ay nakakawasak. Pinanut ni Luz ang dalawang lalaking. Ito mag-ama na pinahihiwalay nga isang karagatan ng hindi pagkakaunawaan. At maling desisyon. Lumapit si Senyora Marisol. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng katahimikan sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Ginoong Hoffman, sabi niya kay Wilhelm, naglakbay ang iyong anak ng libu-libong milya para hanapin ka at ipaliwanag ang katotohanan. Hindi iyon gawang isang taong gustong saktan ka. Iyon ay gawang isang taong sa kabilang lahat ay mahal ka pa rin. Tiningnan ni Wilhelm ang kanyang anak. Tiningnan niya talaga marahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tama ka, basag ang kanyang boses. Sa lahat, tama ka. Kumislap ang mga mata ni Eric. Halatang nagulat. Ano? Naging isang masamang ama ako. Lagi kong iniisip na ang pagbibigay sa inyo nga pinakamahusay ay nangangahulugang magtrabaho ng mas mahirap, kumita ng mas malaki, maglaan ng mas marami. Hindi ko kailanman naintindihan na ang kailangan ninyo ay ako lang. Tumayo siya ng may hirap at naglakad patungo sa kanyang anak. Sinubukan na iyong ina na sabihin sa akin ng maraming beses
Ngunit masyado akong abala sa pagbuo ng isang imperyo para makinig. At nang sa wakas ay, nakaroon ako en oras para huminto nang handa na akong maging asawa at ama na dapat ako. Nakasakit siya. Kinuha niya ang mukha ni Eric. Patawad, anak. Patawad sa bawat nawalang kaarawan, bawat laro na soccer na hindi ko napanood, bawat sandali na pinili ko ang trabaho kaysa sa iyo. Hindi ko inaasahang patatawarin mo ako, ngunit kailangan mong malaman na mahal kita. Lagi kitang minahal. Kahit na masyado akong tanga para ipakita ito. Gumuho si Eric sa mga bisig ng kanyang ama. Mga dekada ng sakit na sama ng loob na bigong pag-ibig ay lumabas sa anyo ng mga luhang bumasa sa balikat ni Wilhelm. Mahal din kita, Itay, hikbi niya. Lagi kong gustong ipagmalaki mo. Ako, lahat ng ginawa ko ay para ipakita sa iyo na karapat-dapat ako. Lagi kang karapat-dapat, Eric. Lagi, napilitang umiwas ng tingin si Luz. Ang maluha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naisip niya ang kanyang sariling ina, ang lahat na mga pag-usap na hindi niya kailanman nagawa, ang lahat na mga yakap na ipinakait sa kanya ng tadhana. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Senyora Marisol. Isa kang pambihirang babae, bulong niya. Kung wala ka, hindi kailanman mangyayari ang muling pakikitang ito. Ginawa ko lang po kung ano ang gagawin ng sinuman. Hindi. Ang sinuman ay magpapatuloy sa paglalampaso ng sahig at magpapanggap na hindi nakikinig. Pinili mong kumilos. Pinili mong maging mahalaga. Nang sa wakas ay nahiwalay ang magama, lumingon si Wilhelm kay Luz. Kailangan. Kung makita si Ingrid, sabi niya, bumabalik ang lakas sa kanyang boses. Kailangan ko siyang makita ngayon. Tumango si Eric. Ang klinika ay ilang oras mula rito. Sa mga bundok, maaari. Tayong umalis agad kung gusto mo. Gusto ko. Kinuha ni Wilhelm ang kamay ni Luz. Ngunit gusto kong sumama siya sa atin. Kung hindi dahil kay Luz, hindi ako makakarating dito. Tiningnan ni Eric ang dalaga na may pagtataka at pasasalamat. Ikinuwento sa akin ni Itay sa telepono ang ginawa mo. Kung paano mo siya kinausap sa Aleman. Nang walang ibang nakakaintindi, kung paano mo isinugal ang iyong trabaho para tulungan siya. Wala po iyon. Lahat iyon, sabat ni Eric, sa isang mundong karamihan ay tumitingin sa ibang direksyon, pinili mong tumingin. Hindi iyon wala. Iyon ay lahat. Bago sila umalis, pinihilan ni Senyora Marisol si Luz. Tandaan mo, mayroon pa tayong nakabinbing pag-usap. Sabi niya na may mahiwagang ngiti. Pagbalik mo, hihintayin kita. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa iyong ina. Huminto ang puso ni Luz. Ang aking ina. Ano po ang alam ninyo tungkol sa aking ina? Higit pa sa iyong inaakala. Ngunit iyan ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Ngayon, humayo ka. May isang babaeng naghihintay na makasama muli ang kanyang asawa. Nagsimula ang paglalakbay patungo sa mga bundok sa ilalim ng isang mabituing kalangitan. Si Wilhelm at Eric ay nasa likod na upuan, nag-uusap ng mahina, muling itinatayo ang mga tulay na matagal nang nasira. Nakatingin si Luz sa bintana, nawawala sa kanyang mainiisip. May alam si Senyora Marisol tungkol kay Renata. Anong koneksyon ang maaring umiral sa pagitan ng makapangyarihang may-ari ng isang 5-star hotel at isang imigranteng Aleman na nagtrabaho bilang kasambahay? Nagsimulang lumitaw ang mga bundok sa abot tanaw, marilag at nakamamangha. Sa isang lugar sa pagitan ng mga tuktok na iyon, naghihintay si Ingrid. At kasama niya, naghihintay ang masagot na magbabago sa buhay ng lahat magpakailanman. Dahil ang hindi pa alam ngang sinuman ay may itinatagong lihim si Ingrid. Hoffman isang lihim na itinago niya sa loob ng mga dekada. Isang lihim na naugnay sa kanyang kwento sa kwento ni Luz sa paraang hindi nila kailanman maisip. Ang mabundo ay lumitaw sa dilim na parang mga natutulok na higante. Ang kanilang mahugis ay nakabalangkas laban sa isang kalangitan na puno ng mga bituin.
Ang sasakyan ay umakyat sa mga palikulikong daan, iniiwan ang lungsod, at ang mga ilaw nito upang pumasok sa isang mundo ng katahimikan at kalikasan. Hindi nakatulog si Luz, ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagod. Ang kanyang isipan ay isang ipu-ipong nga tanong. Ano ang alam ni Senyora Marisol tungkol sa kanyang ina? Anong lihim ang itinatago ni Ingrid? Paano maring magkaugnayang buhay ngam nga taong tila walang pagkakatulad? Si Wilhelm at Eric ay tahimik na naglalakbay, ngunit ito ay isang katahimikang iba sa simula. Wala nang tensyon sa pagitan nila. Mayroong isang bagay na bago, marupok ngunit totoo ang simula ang isang pagkakasundo na pareho nilang kailangan. Sa loob ng napakatagal na panahon, nang magsimulang kulayan ng magaunang liwanag ng bukang liwewe ang abot tanaw, huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling bato na napapaligiran ng siglong gulang na punong pino. Isang simpleng karatula ang nagsasabing, klinika na banal na bundok, sentro ng integral na medisina. Si Eric ang unang bumaba, nasa silangang bahagi siya, sabi niya, ang kanyang boses ay puno, pigil na emosyon. Sabi ni Mega Doktor, malaki na ang ipinagbuti niya mula nang dumating siya. Ang sariwang hangin at ang tunay na paggamot ay nakakaroon ng epekto. Huminto si Wilhelm bago pumasok, huminga ngang malalim. Kamusta na siya? Tanong niya. At sa dalawang salitang iyon, may dekada ng pag-ibig at takot na magkahalo. Kamusta na talaga siya? Mahina, pero lumalaban gayang dati si inay. Naglalakat si Luz ilang hakbang sa likuran. Biglang nakaramdam na wala siya sa lugar. Ito ay isang pagtitipon ng pamilya, isang pribadong sandali. Ano ang ginagawa niya doon? Na parabang nabasa ang kanyang nga iniisip. Lumingon sa kanya si Wilhelm. Sumama ka sa amin. Iniabot niya ang kanyang kamay. Gugustuhin ni Ingrid na makilala ang babaeng naulites sa akin. Hindi ko po kayo iniligtas. Ginong Hoffman. Ibinalik mo ang pag-asa ko noong tila nawala na ang lahat. Iyon ay kaligtasan. Luz. Ang pinakamahalaga sa lahat. Makasama silang pumasok sa gusali. Ang loob ay mainit at kaya-aya. Malayong malayo sa malamig na institusyonal na pakiramdam ngang Santa Esperanza Clinic. May mga halaman sa bawat sulok, natural na liwanag na pumapasok sa malalaking bintana, at isang banayad na amoy ng lavender na bumabalot sa hangin. Isang nurse ang sumalubong sa kanila na may magiliw na ngiti. Ginoong Hoffman, tinatanong na po kayo ng inyong asawa mula pagkahapon. Nang sabihin namin sa kanya na papunta na kayo, iyon ang unang pagkakataon na nakita namin siyang ngumiti sa loob na maraming linggo. Naglakad sila sa isang maliwanag na pasilyo hanggang sa makarating sa isang silit na bahagyang nakabukas ang pinto. Huminto si Eric. Ikaw na muna ang pumasok, Itay. Kailangan kaniyang makita bago ang sinuman. Tumango si Wilhelm. Namumuo na ang magaluha sa kanyang magamata. Dahan-dahan, niyang itinulak ang pinto at pumasok. Naghintay sa labas si Luz at Eric. Pinakikinggan ang katahimikang sumunod. At pagkatapos, isang tunok na tumagos sa kaluluwangang lahat ng naroon. Isang hikbi, tapos isa pa. At pagkatapos, ay maghahalong mga boses, mga salita sa Aleman na bumubuhos na parang isang ilog na pinalaya mula sa isang dam. Ingrid, mein Schatz, ich bin hier, endlich hier. Ingrid, aking mahal, nandito na ako. Sa wakas, nandito na ako. Wilhelm, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe nie aufgehört zu glauben. Wilhelm, alam kong darating ka. Hindi ako kailanman tumigil sa paniniwala. Ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata. Gumugulong ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Napasandal si Luz sa pader, labis na naapektuhan ng tindi ng kanyang nasasaksihan. Ilang minuto ang lumipas bago lumitaw si Wilhelm sa pinto, basang-basa ang mukha, ngunit nagliliwanag. Gusto kaniyang makilala, sabi niya kay Luz. Gusto niyang makilala ang kanyang anghel, gaya ng tawag niya sa iyo. Ako po,
Ikinuwento ko ang lahat sa telepono kagabi. Kung paano kita natakpuan sa hotel, kung paano ka nagsalita nga Aleman nang walang ibang makaintindi, kung paano mo ako sinamahan sa paghahanap na ito. Sabi niya, kailangan niyang makita ang iyong mukha. Naramdaman ni Luz na nangingini ang kanyang mabinti habang pumapasok sa silid. Si Ingrid Hoffman ay nakahiga sa isang kama sa tabing ng bintana. Ang liwanag ng bukang liwewe ay bumabalot sa kanyang mukha. Siya ay isang babaeng may pinong magakatangian na may kulay pila na buhok na bumabalangkas sa isang mukhang minarkahan ng sakit ngunit iluminado ang isang panlup na lakas na impossible hindi pansinin. At ang kanyang mata ay mayroong isang bagay na hindi matukoy ni Luz, isang kakaibang kislap ng makita. Siya nitong pumasok. Halika, lumapit ka. Nagsalita si Ingrid sa Aleman. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hayaan mong makita kitang mabuti. Sumunod si Luz, naglakad hanggang sa tabing kama. Inyabot ni Ingrid ang gisang, nanginginig na kamay at kinuha ito sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ikinuwento sa akin ni Wilhelm ang ginawa mo para sa kanya. Kumislap ang kanyang mata. Sa luha, ibinalik mo ang kanyang paasa noong tinalikuran na siyang mundo. Walang sapat na salita para magpasalamat sa iyo. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, Ginang Hoffman. Ginawa lang po nga, sinuman ang ginawa ko. Hindi gagawin ng sinuman. Hinikpitan ni Ingrid ang kanyang kamay. Karamihan ay titingin sa ibang direksyon. Pinili mong tumingin, pinili mong kumilos. Iyan ang nagpapabago sa iyo. Ang kanyang tingin ay tumindi, pinaaralan ang mukha ni Luz nang may pansin na halos nakakailang. Ano ang iyong buong pangalan, bata? Luz po, Luz Santos. At ang iyong ina? Ano ang pangalan ng iyong ina? Uminto ang puso ni Luz. Renata po, Renata Muller. Ang epekto ay agaran. Namutla ang mukha ni Ingrid. Nagsimulang manginig ng marahas ang kanyang makamay. Ang kanyang mata ay napuno ng isang bagay na tila hindi paniniwala na may halong sinaunang sakit. Renata Muller, ulit niya, sa isang bulong. Renata Müller mula sa Heidelberg. Naramdaman ni Luz na nawawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mapaa. Opo, ipinanganak po ang aking ina sa Heidelberg. Paano niyo po nalaman iyon? Ipinikit ni Ingrid ang kanyang mga mata. Nagsimulang gumulong ang mga luha sa kanyang mapisngi habang ang kanyang katawan ay niyayanig ng matahimik na higbi. Diyos ko, bulong niya. Pagkatapos ng lahat ng taong ito. Pagkatapos ng lahat ng panahong itong paghahanap sa kanya. Paghahanap, kilala niyo po ba ang aking ina? Binuksan ni Ingrid ang kanyang mata at tiningnan si Luz ng may tindi na tumatagos sa kaluluwa. Hindi lang kilala si Renata, bata. Si Renata ay aking kapatid. Huminto ang mundo. Umatras si Luz. Hindi kayang iproseso ang kanyang narinig. Impossible po iyan. Hindi kailanman nabanggit ng aking ina na may kapatid siya. Kailanman. Dahil hindi niya alam na nabubuhay ako, sabat ni Ingrid. Nababasag ang kanyang boses. O marahil alam niya, ngunit pinili niyang kalimutan. Ang kwento nga, aming pamilya ay komplikado, puno ng sakit at mga lihim na hindi dapat umiral. Sina Wilhelm at Eric ay pumasok na sa silid, na alertuhan ng kaguluhan, natigilan. Sila nang marinig ang magahuling salita ni Ingrid. Ano ang sinasabi mo? Lumapit si Wilhelm sa kanyang asawa. Kilala mo ang ina ni Luz? Kinuha ni Ingrid ang kamay ng kanyang asawa, naghahanap ng lakas para magpatuloy. Mayroon akong hindi kailanman sinabi sa iyo, Wilhelm, isang bagay na dinala ko sa buong buhay ko, na parang isang bato sa aking puso. Nung napakabata ko pa sa Alemanya, dumaan ang aking pamilya sa mga terrible na panahon. Kinailangan ng aking mga magulang na gumawa ng mga imposibleng desisyon para mabuhay. Mga desisyon na nagiwalay sa aming pamilya magpakailanman. Nabasak ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. Ako ang anak na naiwan. Si
Renata ang anak na kinailangan nilang ipamigay. Ang katahimikang sumunod ay napakalalim na naririnig ni Luz ang tibok ng kanyang sariling puso. Ipamigay. Ang salita ay lumabas sa kanyang nga labi na parang isang ungol. Anong ibig niyong sabihin sa ipamigay? Hindi kayang suportahan ng aking mga magulang ang dalawang anak na babay. Imposible ang maapangyayari. Si Renata ay sanggol pa lamang nang iwan siya sa isang ampunan sa pag-asang makahanap siya ng mas mabuting pamilya. 5 taong gulang ako. Naalala ko pa ang araw na kinuha siya. Naririnig ko pa rin ang kanyang maiyak sa aking magabangungot. Ang maluha ay malayang dumadaloy ngayon sa mukha ni Ingrid. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paghahanap sa kanya. Nang magpakasal kami ni Wilhelm at nakaroon kami ng yaman, kumuha ako ng mga investigador. Natagpuan ko ang magatalaan ng ampunan, mga dokumento ng pag-ampon. Ngunit lagi akong napupunta sa mga deden. Ang huling bakas ni Renata ay natakpuan siya sa bansang ito, ngunit pagkatapos nun, wala na, dahil namatay po siya. Halos hindi makapagsalita si Luz. Namatay siya nung bata pa ako. Lalong umiyak si Ingrid. Alam ko na ngayon, nang tawagan ako ni Senyora Marisol, kahapon para ikwento ang tungkol sa iyo, para ikwento ang iyong istorya, alam ko agad kung sino ka. Müller ang apelido sa pagkikadalaga ni Gaming ina. At Heidelberg. Heidelberg ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, at kung saan nasira ang lahat. Tinawagan kayo ni Senyora Marisol. Nakahanap siya nga mga sagot sa kanyang sariling paraan. Mayroon pang bahagi nga, kwentong ito na hindi mo pa alam, Luz. Marami pa. Umupo si Wilhelm sa gilid ng kama. Pinoproseso ang lahat ng kanyang naririnig. Ingrid, bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Dahil sobrang laki ng kahihiyan at sakit. Dahil sa tuwing sinusubukan kong pag-usapan si Renata, nararamdaman kong pinagtataksilan ko ang aking mga magulang na hinuhusgahan ko ang mga desisyon na ginawa nila na may durog na puso. Humarap siya kay Luz. Iniabot ang parehong makamay sa kanya. Ngunit, ngayon na intindihan ko na pinagtagpo tayo ang tadhana para sa isang dahilan. Wala na ang aking kapatid, ngunit ang kanyang anak ay nandito sa harap ko. Buhay. Kinuha ni Luz ang magakamay ni Ingrid, nangingini. Kayo po ang aking tiya. Ang salita ay kakaiba sa kanyang bibig, parang isang wikang hindi niya kailanman sinabi. Mayroon akong pamilya. Mayroon kang pamilya, kumpirma ni Ingrid. Hinila siya sa isang yakap. Hindi ka na nag-iisa, bata. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Lumapit si Eric, inilagay ang isang kamay sa balikat ni Luz. Kung gayon, pinsan, kita. Sabi niya na may tuwang ngiti. Kakalaki lang ng pamilya. Pinanut ni Wilhelm ang eksena na may mga luha sa kanyang mamata. Luz, mula nang una kitang makita sa lobi na iyon, alam kong may espesyal sa iyo. Isang bagay na higit pa sa iyong tapang o kabaitan. Ngayon naiintindihan ko na, dugo, ang kumikilala sa dugo. Hindi mapigilan ni Luz ang pagiyak. Buong buhay niya, lumaki siyang nag-isa, nararamdaman na hindi kumpleto. At ngayon, sa loob ng ilang minuto, natuklasan niyang mayroon siyang pamilya, isang tiya, isang pinsan, isang tiyuhin sa kasal. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isang tanong ang patuloy na nagliliyab sa kanyang isipan. Senyora, Tia Ingrid, kakaiba pa rin ang magasalita. Ano pa po ang alam ni Senyora Marisol? Paano siya konektado sa lahat na ito? Nakpalitan ng tingin sina Ingrid at Wilhelm. Isang tingin na nagsasabing mayroon pang magalihim na ibubunyag. Hindi lang kilala ni Senyora Marisol ang iyong ina, Luz. Siya ang tumulong sa kanya nang dumating siya sa bansang ito. Siya ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang trabaho. Naging magkaibigan sila sa loob ng maraming taon. Magkaibigan? Higit pa sa magkaibigan. Si Senyora Marisol ang huling taong nakakita sa iyong ina na buhay. At mayroon siyang isang bagay na itinago para sa iyo. Isang bagay na iniwan ni Renata sa kanya bago mamatay. Isang bagay na naghihintay sa iyo sa
Lahat ngang panahong ito, tumibo ang puso ni Luz nang napakalakas na tila gustong tumakas mula sa kanyang dibdib. Ano po iyon? Dahan-dahang umiling si Ingrid. Hindi sa akin ang karapatang ibunyag iyon. Pagbalik mo sa hotel, naghihintay sa iyo si Senyora Marisol. At pagkatapos, sa wakas ay malalaman mo ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Isang katotohanan na magbabago sa lahat na iyong pinaniniwalaan tungkol sa kanya at tungkol sa iyong sarili. Sa labas, tapos nang sumikat ang araw, binabalutan ang mabundok ng ginintuang liwanag. Ito ay isang bagong araw, isang araw na nagsimula sa isang muling pagkikita at magtatapos sa mga revelasyon na walang sinuman ang makakaisip. Dahil ang kwento ni Renata Muller ay hindi lang kwento ng isang imigranteng namatay malayo sa kanyang tahanan. Ito ay kwento ng isang sakripisyo ng isang pag-ibig na mas malaki kaysa sa buhay mismo. At malapit nang matuklasan ni Luz na ang kanyang ina ay higit pa sa kanyang inaakala. Ang pagbabalik sa perlas ng Silangan Grand Hotel ay iba sa anumang paglalakbay na ginawa ni Luz sa kanyang buhay. Hindi na siya ang parehong tao na umalis. Doon, hindi na siya hindi nakikita, hindi na siya nag-iisa. Iginit nina Wilhelm at Ingrid na manatili siya sa kanila sa klinika. Ngunit, alam ni Luz na mayroon siyang nakabinbin. Isang pag-usap na hindi na maaring maghintay pa. Isang katotohanan na ilang taon nang nahihintay na matuklasan. Naghihintay si Senyora Marisol. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng hotel, ang sikat ng hapon ay bumabalot sa harapan nitong ginintuang liwanag. Humingang malalim si Luz bago bumaba. Bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa pasukan ay isang hakbang patungo sa kanyang nakaraan, patungo sa mga sagot na matagal na niyang itinigil na hanapin. Nasa lobi si Vargas, ngunit sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Luz, hindi siya tiningnan nito ng may pagamak. Mayroong ibang bagay sa kanyang mga mata. Respeto, hiya, anuman iyon, umiwas siya ng tingin ng dumaan. Si Luz, dinala siya nga elevator sa huling palapag. Bumukas ang pinto na nagpapakita ng pasilyo patungo sa opisina ni Senyora Marisol. Dahan-dahang naglakad si Luz, nararamdaman ang bigat ng bawat segundo. Bahagyang nakabukas ang pinto, isang tahimik na paanyaya. Pumasok siya. Si Senyora Marisol ay nakaupo sa tabing ng bintana na may isang antigong kahon na gawa sa kahoy sa kanyang kandungan. Nang makita niya si Luz, napuno ang kanyang mata ng isang bagay na tila ginhawa, na may halong walang katapusang kalungkutan. Alam kong darating ka. Ang kanyang boses ay malambing, halos parang isang ina. Maupo ka, bata, marami kang kailangang malaman. Sumunod si Luz, umupo sa harap niya. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Ikinuvento po sa akin ni Ingrid na kilala ninyo ang aking ina na magkaibigan po kayo. Higit pa sa magkaibigan. Hinaplos ni Senyora Marisol ang kaon na may nanginginit na mga daliri. Si Renata ang kapatid na hindi ko kailanman nakkaroon. Ang taong nakligtas sa aking buhay nung nawalan na akong lahat na dahilan para mabuhay. Nakligtas sa inyong buhay. Ipinikit ni Senyora Marisol ang kanyang mata sandali na parabang naipon ng lakas para sa susunod. Maraming taon na ang nakalipas bago pa umiral ang hotel na ito. Ako ay isang wasak na babae. Namatay ang aking asawa sa isang aksidente. Ang aking nag-isang anak ay sumunod hindi nagtagal. Dala ang lahat na natitira kong pag-asa. Nag-isa ako. May ngunit walang layunin. May mansyon ngunit walang tahanan. Bahagyang nabasag ang kanyang boses. Isang gabi, sa aking pinakamadilim na sandali, isang batang imigranteng Aleman ang kumatok sa aking pinto, naghahanap ng trabaho. Buntis siya, nag-iisa, at halos hindi marunong magsalita ang wika. Tinanggihan sana siya ang sinumang iba pa, ngunit may isang bagay sa kanyang mata na nagpatigil sa akin. May apoy dun. Buhay. Pag-asa. Ang aking ina,
pulong ni Luz. Ang iyong ina, tumango si Senyora Marisol. Kinuha ko siya noong gabing iyon. Nagsimula siyang maglinis tulad mo. Ngunit pambihira si Renata. Natutunan niya ang wika sa loob ng ilang linggo. Binabasa niya ang bawat aklat na kanyang matagpuan. Tinatanong niya ako tungkol sa negosyo, sa pamumuhunan, kung paano gumagana ang mundo. Isang malungkot na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Unti-unti, nang hindi namin namamalayan, tumigil kaming maging amo at empleyado. Naging pamilya kami. Ibinalik niya ang aking pagnanais na mabuhay. At ipinangako ko na gagawin ko ang lahat para bigyan siya at ang kanyang sanggol ng mas magandang buhay. Ang sanggol ay ako, ikaw iyon, Luz. Isinilang ka sa aking bahay. Ako ang unang humawa sa iyo. Pagkatapos ngang iyong ina, nakita kitang gumawa ngang iyong nga unang hakbang, sabihin ang iyong mga unang salita. Sa Aleman nga pala, ang una mong salita ay, Mama. Nagsimulang gumulong ang maluha sa mapisngi ni Luz nang hindi niya mapigilan. Nagpatuloy si Senyora Marisol, ang kanyang boses ay lalong puno emosyon. Nang malaman kong may sakit si Renata, gusto kong bayaran ang kanyang paggamot. Mayroon akong pera, mayroon akong mayaman, ngunit tumanggi siya. Tumanggi? Bakit po? Dahil eksperimental at magastos ang paggamot. At dahil may ibang plano ang iyong ina para sa perang iyon. Binuksan ni Senyora Marisol ang kahon. Sa loob may mga sobre na naninilaw, dose-dose na nito. Lahat ay nakasulat sa parehong maingat na sulat kamay. At sa ilalim ng sobra, isang antigong kuwintas na may palawit na uhis rosas. Alam ni Renata na limitado na ang kanyang oras. Binigyan siya nga doktor nga ma-option, ngunit walang garantisado. Gumawa siya ng desisyon. Sa halip na, gastusin ang bawat sentimo sa mga paggamot na malamang ay hindi gagana, pinili niyang gamitin ang panahong iyon para ihanda ka. Para iwanan ka ngang isang bagay na hindi kayang bilhin nga anumang pra. Kinuha niya ang mga sobranamay, nanginginih na mga kamay, mga liham, Luz. Ginugol ng iyong ina ang kanyang mga huling buwan sa pagsusulat sa iyong nga liham. Isa para sa bawat mahalagang sandali ng iyong buhay na alam niyang hindi niya masasaksihan. Naramdaman ni Luz na nawalan siya ng hininga. Mga liham, ang iyong unang regla, ang iyong unang pag-ibig, ang iyong unang trabaho, ang iyong pagtatapos, ang iyong kasal, ang pagsilang ng iyong nga anak. Bawat sandali, bawat yukto, bawat krisis na inisip niyang haharapin mo, nagsulat siya. Nga salita nga gabay, ng pag-ibig, ng karunungan, para kahit wala na siya, lagi siyang kasama mo. Ibinigay ni Senyora Marisol ang mga sobre. Kinuha ito ni Luz na parangang pinakamahalagang kayamanan sa universo. Dahil ganun nga, bakit hindi niyo po ito ibinigay sa akin noon? Ang tanong ay, lumabas na may kasamang mga hikbi. Ilang taon akong nabuhay na nag-isa, pinabayaan, hindi kumpleto. Bakit po kayo naghintay ng ganito katagal? Dahil pinangako ako ngayong ina na isang bagay. Kinuha ni Senyora Marisol ang makamay ni Luz sa pagitan ng kanya. Pinangako niya sa akin na ibibigay ko lamang sa iyo ang mga liham na ito kapag handa ka na, kapag natakpuan mo na ang iyong sariling boses, kapag naipakita mo na sa mundo kung sino ka talaga, at paano ko po malalaman kung kailan ang tamang oras. Napakaspesipiko ni Renata, sabi niya, kapag tumigil na ang aking anak na, maging hindi nakikita. Kapag pinili niyang magsalita kahit mas madali ang katahimikan, kapag ginamit niya ang kanyang regalo para tulungan ang isang taong nangangailangan. Sa araw na iyon, malalaman mong handa na siya. Ang mga salita ay tumama kay Luz na may lakas na kaisang revelasyon. Sa lobby, nang nagsalita ako nga Aleman para tulungan si Wilhelm, iyon ang sandali. Tumango si Senyora Marisol na may magaluha sa kanyang nga mata. Nakita ko ang lahat mula sa itaas,
Nakita ko kung paano ka nag-alinlangan, kung paano ka nakipaglaban sa iyong sarili, at nakita ko kung paano mo piniling maging matapang. Sa sandaling iyon, nalaman kong tama si Renata. Handa ka na. Tiningnan ni Luz ang masobra sa kanyang mga kamay. Bawat isa ay may etiketang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. Para sa iyong unang mahirap na araw, para kapag pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, para kapag natakpuan mo ang pag-ibig, para kapag naging ina ka na at isa na hiwalay sa iba na. Nagsasabing, para kapag alam mo na ang buong katotohanan. Mayroon pang iba. Kinuha ni Senyora Marisol ang kuwintas mula sa kahon. Ang kuwintas na ito ay pag-ari nga iyong lola. Ang ina nina Renata at Ingrid. Ito lang ang tanging bagay na itinago ni Renata mula sa kanyang pamilya sa Alemanya. Ginamit niya ito hanggang sa kanyang huling araw at hiniling sa akin na ibigay ito sa iyo kasama ng mga liham. Kinuha ni Luz ang kuwintas. Ang palawit na hugis rosas ay marahang kumikinang sa ilalim ng liwanagang hapon. Ito ay malit, delikado, ngunit dala ang bigat niya medya henerasyon. Nagivan din mga tagubilin si Renata tungkol sa iyo. Patuloy ni Senyora Marisol. Hiniling niya sa akin na alagaan ka mula sa mga anino, na siguraduhin na hindi ka kailanman mawawalan ng trabaho, kahit na hindi mo alam na ako ang nasa likod nito. Kayo po ang nagbigay sa akin ng trabaho sa hotel. Pinarating ko sa iyo ang alo nung pinakakailangan mo ito. Hindi ko gustong makialam sa iyong buhay, ngunit gusto kong tuparin ang aking pangako kay Renata, siguraduhan na mayos ka. Pinoproseso ni Luz ang bawat salita na parang naaral ng isang bagong wika. Buong buhay niya, naniwala siyang nag-isa siya, pinabayaan ng tadhana. At ngayon, natuklasan niyang may hindi nakikitang kamay, nagpoprotekta sa kanya, gumagabay sa kanya, naghihintay ng tamang sandali para magpakita. Bakit po hindi sinabi sa akin ng aking ina ang tungkol kay Ingrid? Bakit hindi? Niya kailanman nabanggit na may kapatid siya. Huminga ngang malalim si Senyora Marisol dahil hindi alam ni Renata kung nasaan si Ingrid. Inampon siya bilang sanggol. Tandaan mo, lumaki siyang hindi kilala ang kanyang tunay na pamilya. Sinubukan niyang hanapin sila nang dumating siya sa bansang ito, ngunit nasunog ang magatalaan ng ampunan sa isang sunog, naniwala. Siyang-siya na lang ang natitirang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit hinahanap siya ni Ingrid at hinahanap siya ni Renata, dalawang makapatid na pinahiwalay, naghahanapan ng hindi nagtatakpo, nabubuhay sa isang planeta, ngunit sa makaibang mundo. Hanggang ngayon, ulit ni Luz, nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Ang tadhana ay may mga mahiwagang paraan ng pagsasara ng mga bilog bata. Hindi. Natakpuan ng iyong ina ang kanyang kapatid, ngunit ikaw, sa pamamagitan ng iyong kabaitan sa isang estranghero, muli mong pinag-ugnay ang isang pamilyang matagal ng wasak. Idiniyan ni Luz ang mga liham sa kanyang dibdib, malayang umiyak. Hindi na ito luhang kalungkutan. Ito ay luhang paghilom ng pag-unawa ng isang pag-ibig na lumalampas sa kamatayan. May isa pang bagay. Tumayo si Senyora Marisol at naglakad sa kanyang mesa. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang opisyal na dokumento. Iniwan din ito sa akin na iyong ina. Ito ang titulungang isang maliit na apartment. Unti-unti niya itong binili sa bawat sentimong naipon niya sa loob ng maraming taon. Nakapangalan sa iyo. Isang apartment? Gusto ni Renata na magkaroon kang sariling tahanan. Isang lugar na sa iyo na walang sinumang makakakuha. Ilang taon siyang hindi bumili ng anuman para sa kanyang sarili. Hindi nagbigay ng anumang luho. Nagtrabaho enga extra shift para lang maiwan ito sa iyo. Kinuha ni Luz ang dokumento na may nangingini na mga kamay. Ang kanyang ina na namatay na tila walang-wala ay iniwan sa kanya ang lahat. Bawat sakripisyo, bawat pagtitiis ay para sa kanya at mayroon pa akong gustong ialo sa iyo. Tiningnan siya ni Senyora Marisol.
ng direkta. Hindi bilang isang pabor sa ala-alaan na iyong ina, kundi dahil karapat-dapat ka rito. Dahil sa iyong sarili. Ano po iyon? Isang bagong posisyon. Hindi na bilang tagapaglinis, kundi bilang coordinator ng international relations ng hotel. Ang iyong talento sa mga wika, ang iyong empatiya, ang iyong kakayahang kumonekta sa mga tao. Iyan mismo ang kailangan. Nga lugar na ito, ang kailangan ko. Hindi alam ni Luz ang sasabihin. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buong mundo ay nagbago. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Marahang ngumiti si Senyora Marisol. Maglaan ka ng oras. Basahin mo ang maliham ng iyong ina. Iproseso mo ang lahat na iyong natuklasan. At kapag handa ka na, puntahan mo ako. Lumapit siya kay Luz at niyakap siya. Isang mainit, ina na yakap. Puno ng mga tao ng pigil. Na pagmamahal, ipagmamalaki kang iyong ina, bulong niya. Napakalaki nga, kanyang ipagmamalaki. Nang gabing iyon, umupo si Luz sa silid na ibinigay sa kanya ng hotel. Ang liham ngang kanyang ina ay nakakalat sa kama, bawat sobra ay isang pangako nga, koneksyon sa isang taong wala na, ngunit hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya na may nanginginih na mga kamay. Kinuha niya ang sobra na nagsasabing, para, kapag alam mo na ang buong katotohanan at binuksan niya ito, pinunongeng. Sulat kamay ng kanyang ina ang pahina, bawat salita ay isang yakap mula sa kabilang buhay. Aking mahal na Luz, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong sa wakas ay alam mo na ang aking kwento, ang ating kwento. Alam kong marami kang tanong at pasensya na kung hindi ako nandiyan para sagutin ang nga ito. Ngunit mayroon akong isang bagay na kailangan mong maintindihan. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang paliwanag. Lahat na ginawa ko, bawat desisyon na ginawa ko, ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Pinili kung hindi, gumastos na ba, pera, sa mga hindi, tiyak na paggamot dahil gusto. Kung iwanan ka ang isang bagay na sigurado, isang bagay na sa iyo, magpakailanman isang tahanan, isang kinabukasan, isang pundasyon kung saan mo maaring itayo ang buhay na nararapat sa iyo. Alam kong marahil ay iniisip mong masyado kitang maagang iniwan at tama ka. Ngunit ang panahong kasama kita, ang mga regalo, bawat salita sa Aleman na binibekas mo ay musika, bawat yakap mo ay aking kayamanan. Hindi ko natagpuan ang aking kapatid. Ilang taon ko siyang hinanap, iniisip kong paano ang muli naming pagkikita, ang pagpapakilala sa iyo sa iyong tiya, namatay. Ang pangarap na iyon kasama ko, o iyon ang akala ko. Ngunit kung ibinigay sa iyo ni Senyora Marisol ang liham na ito ayon sa napagkasunduan, nangangahulugan itong may isang pambihirang nangyari. Nangangahulugan itong nagawa mo ang hindi ko nagawa. Nangangahulugan itong nakahanap ang tadhana ng paraan para pagalingin ang mga sugat na iniwan kong bukas. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko alam ang mga detalye. Ngunit kilala kita, alam kong may kinalaman ka dito dahil ganyan kang klaseng tao. Mahal ko. Isang taong nagpapagaling, kumukonekta, nagugnay siya kung gaano ang sira. May isang huling liham na hindi mo pa dapat buksan. Alam ni Senyora Marisol kung kailan ito ibibigay sa iyo. Magtiwala ka sa kanya tulad ng pagtitiwala ko. At laging tandaan, aking munting anak, hindi ka nag-iisa. Hinding-hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat tagumpay. Nabuhay ako sa iyong puso nung akala mo ay nawala mo ako at patuloy akong mabubuhay doon hanggat naalala mo ako. Mahal kita higit pa sa mga salita, higit pa sa panahon, higit pa sa kamatayan mismo. Ang iyong ina magpakailanman, Renata. Natapos ni Luz ang pagbabasa at napahagulgol sa kama, umiyak ng may tindi na hindi niya alam na possible. Ito ay maluhang pagluluksa ng pag-ibig, pasasalamat ng lahat ng kanyang pinigilan sa loob ng maraming taon, sa wakas ay pinalaya.
Hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Minahal siyang kanyang ina sa bawat hibla. Ngang kanyang pagkatao hanggang sa huling segundo, kanyang buhay at higit pa. At sa isang lugar na itinago ni Senyora Marisol, may isang huling liham na naghihintay. Isang liham na hindi pa alam ni Luz na magbabago sa lahat muli. Ang sumunod na araw ay isang ipo-ipo nga emosyon mapagtuklas at pakilom. Binibisita ni Luz si Ingrid tuwing umaga sa klinika sa MH Bundok. Nagdadala ng nga sariwang bulaklak at ginugugol ang mga oras sa pakikipausap. Sa Aleman ang wikang nagugnay sa kanila kay Renata, sa kanilang ina sa kanilang lola. Hindi humihiwalay si Wilhelm sa kanyang asawa. Huminging leave si Eric sa kanyang trabaho para manatili malapit sa kanyang magulang. At sa gitnang lahat ng iyon, natapwan ni Luz ang isang bagay na akala niya ay nawala na magpakailanman. Isang pamilya. Ngunit mayroon pa ring isang liham na hindi nabubuksan. Isang hapon, habang nagbabasa si Luz ng malakas para kay Ingrid ng nga bahagi, ng mga liham na isinulat ni Renata, lumitaw si Senyora Marisol sa pinto ngang silid. Ang kanyang ekspresyon ay payapa, ngunit puno nga hulugan. Oras na. Simpleng, sabi niya, tumingin sa kanya si Luz na hindi naiintindihan. Oras na po para saan? Para sa huling liham. Napakaspesipiko na iyong ina kung kailan mo ito dapat matanggap. Sabi niya, ito ay kapag napapaligiran ka ng pamilya kapag wala nang magalihim sa pagitan ninyo, kapag sa wakas ay mababasa mo na ito ng hindi. Nag-iisa. Kinuha ni Ingrid ang kamay ni Luz at marahang pinisil. Nandito kami sa iyo, pamangkin. Hindi mo kailangang harapin ang anumang bagay ng mag-isa, kailanman. Lumapit sina Wilhelm at Eric, bumubuong ang isang proteksyon na bilog sa paligid ni Luz. Naglabas, si Senyora Marisol, NG, isang, sobremula sa kanyang bag. Iba ito, sa iba, mas makapal. At sa etiketa, na may hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Renata, nakasulat, para kapag ganap ka ng malaya. Kinuha ni Luz ang sobre na may nangingininam nga kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan na parabang natatakot na makabasag ng isang bagay na sagrado. Sa loob, may ilang pahinang nakasulat at isang larawan na hindi pa nakikita ni Luz. Dito, isang batang at nagliliwanag na Renata ang may hawa na isang sanggol sa kanyang. Mabisit na may ngiting ganap na kaligayahan. Sa tabi niya, isang mas batang, Senyora Marisol ang yumayakap sa kanya. At sa likod ng larawan, isang inskripsyon. Ang pinakamasayang araw ng aking buhay, ang araw na isinilang ang aking Luz. Nagsimulang tumulo ang mga luha bago pa man mabasa ni Luz ang unang salita. Aking pinakamamahal na anak, kung binabasa mo ito, nangangahulugan itong nagkatoto, ang himalang lagi kong pinapangarap. Nangangahulugan itong natakpuan mo ang iyong pamilya. Nangangahulugan itong hindi mo na dinadala mag-isa ang bigat ng ating kasaysayan. Mayroon akong hindi kailanman sinabi sa iyo, isang bagay na itinago ko sa pinakamalalim na bahagingan, aking puso dahil hindi ko alam kung paano ito ipaliwanag. Nang malaman kong may sakit ako, nang bigyan ako ng mga doktor ng ma-opsyon at probabilidad, gumawa ako ng isang desisyon na hindi may intindihan. Nga marami, pinili kong mabuhay ng lubusan sa panahong natitira sa akin sa halip na gugulin ito na konektado sa mga makina, habol ang mahindi tiyak na lunas. Ngunit hindi iyon ang aking tanging desisyon. Pinili ko ring maniwala. Maniwala na kahit hindi ako nandiyan para makita kang lumaki, makakahanap ang universo en paraan para alagaan ka. Maniwala na ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo sa iyong maunang taon ay sapat na para suportahan ka hanggang sa makahanap ka ng higit pang pag-ibig. Maniwala na isang araw, sa anumang paraan, magtatagpo kayo ni aking nawawalang kapatid. Hindi ko alam kung paano nangyari. Mula kung nasaan ako, maari ko lang isipin. Ngunit kilala kita. Alam kong may kinalaman ang iyong puso, ang walang
katapusang kabaitan na nakita ko sa iyo mula nang imulat mo ang iyong mata sa unang pagkakataon. Luz, aking munting anak, aking buong buhay, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi ako kailanman naging mahirap. Tiningnan ng mundo ang aking mga kamay na sanay sa trabaho at nakita ang kahirapan. Tiningnan ang aking simpleng damit at nakita ang kakulangan. Tiningnan ang aking buhay bilang imigrante at nakita ang limitasyon. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi kailanman malalaman ng maraming milyonaryo. Mayroon akong tunay na pag-ibig. Mayroon ako sa iyo. Bawat umaga nagigising ako at makikita ang iyong mukha ay isang regalo. Bawat salitang binibikas mo ay musika. Bawat yakap mo ay aking kayamanan. Ako ang pinakamayamang babae sa mundo, Luz. At ikaw ang aking yaman. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo, isang huling-hiling mula sa iyong ina. Mabuhay ka, hindi lang para mabuhay. Mabuhay ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong sigla na minana mo sa akin at minana ko sa ating pamilya. Magsalita kang aleman ng walang sakit. Nawai ang bawat salita ay maging isang parangal, hindi isang sugat. Magmahal ka ng walang takot. Umiiral ang tunay na pag-ibig. Naranasan ko ito at karapat dapat kang maranasan din ito. Maging nakikita ka, huwag ka nang magtago. Kailangan ng mundo nga taong tulad mo. Nga taong pinipili ang kabaitan ka pa, mas madaling tumingin sa ibang direksyon. At kapag nagkaroon ka na ng mga anak, dahil alam kong magkakaroon ka, ikuwento mo sa kanila ang tungkol sa akin. Ikuwento mo sa kanila ang tungkol sa ating sirang pamilya na muling nabuo. Ikuwento mo sa kanila na mas malakas ang pag-ibig kaysa sa panahon, sa distansya, kahit sa kamatayan. Mahal kita aking anak, minahal kita bago ka pa man isilang. Minahal kita sa bawat segundong huminga ako. At patuloy kitang minamahal ngayon mula kung nasaan man ako. Pinapanut kang maging ang pambihirang babae na lagi kong alam na magiging ka, ang iyong ina magpakailanman. Renata P.S. May Ma Tagubilin. Si Senyora Marisol nabigyan ka sa pang bagay kapag natapos mo itong basahin. Ito ang aking huling regalo. Gamitin mo ito ng mabuti. Natapos ni Luz ang pagbabasa sa gitna ng mahigbi. Umiyak si Ingrid na yakap si Wilhelm. Pinupunasan ni Eric ang kanyang maluha sa likod ng kanyang kamay. Kahit si Senyora Marisol, na maraming beses nang nabasa ang liham na iyon sa paglipas ng mga taon, ay hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Ano po iyon, Luz? Nagawa niyang itanong sa gitna ng mga luha. Ano po ang huling regalo? Ngumiti si Senyora Marisol sa gitna ng kanyang sariling mga luha. Nag-iwan sa akin ng pera ang iyong ina. Hindi gaanong kalaki ayon sa pamantayan ng mundo. Ngunit bawat sentimong naipon niya sa loob ng maraming taon, hiniling niya sa aking na-invest ito, palaging ito, at ibigay sa iyo kapag dumating ka sa sandaling ito. Naglabas siyang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ang perang iyon ay naging ito, isang account sa iyong pangalan, sapat na para hindi ka na mag-alala tungkol sa kinabukasan. Para makagawa ka ng desisyon batay sa kung ano ang gusto mo, hindi sa kung ano ang kailangan mo para mabuhay. Tiningnan ni Luz ang dokumento, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ina, na nabuhay ng may kaunti, na hindi kailanman bumili ng anuman para sa kanyang sarili, ay nakahanap ng paraan para iwanan siya nga isang kinabukasan. Ngunit may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, patuloy ni Senyora Marisol. At ito ang pinakamahalaga kong itatanong sa iyo. Tinatanggap mo ba ang posisyon sa hotel? Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang pamilya. Dahil iyan ang tingin ko sa iyo, Luz. Ang anak na pinayagan ni Renata na mahalin ko. Mula sa malayo sa lahat ng gataong ito, tumayo si Luz at niyakap si Senyora Marisol ng buong lakas. Tinatanggap ko. Po, bulong niya.
Tinatanggap ko po ang lahat. Ang trabaho, ang pamilya, ang buhay. Tinatanggap kong mabuhay gaya ng hiling ng aking ina. Ilang linggo pagkatapos, nagdaos ang perlas ng Silangan Grand Hotel ng isang kaganapang hindi pa nangyari noon. Hindi ito isang kumprensya sa negosyo o isang kasal ng masikat na tao. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Ito ay ang pagdiriwang ng isang pamilyang muling nagsama. Ang pangunahing bulwagan ay pinalamutian ng bulaklak at mga larawan ni Renata sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Mga larawan nina Ingrid at Wilhelm noong bata pa. Mga larawan ni Luz habang lumalaki. At sa gitna ng lahat, ang larawan ng dalawang magkapatid na hindi nakakilala sa buhay sa wakas ay pinag-isa sa pamamagitan ng pag-ibig ng isang pamangkin. Si Ingrid, na nakalabas na sa klinika at mabilis na gumagaling, ay nakaupo sa tabi ni Wilhelm. Ang kanilang magkahawak na mga kamay ay nagkukuwento ng isang pag-ibig na nakaligtas sa lahat. Si Eric ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Ang relasyon sa pagitan nila ay nagbago na. Wala ng distansya o sama ng loob, tanging pasasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanila ng buhay. Si Senyora Marisol ang namumuno sa pangunahing mesa, nagliliwanag sa paraang hindi pa nakikita kanyang emeaya empleyado. Sa kanyang tabi, sa isang lugar karangalan, ay ang larawan ni Renata at si Luz. Si Luz ay nakatayo sa harap ng lahat, handa ng magsalita. Hindi pa katagalan, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako ay hindi nakikita. Isa akong anino na naglilinis ng mga sahig at itinatago. Ang aking tunay na boses dahil sa takot sa sakit na idudulot ng paggamit nito. Tumingin siya kay Wilhelm at ngumiti. Pagkatapos ay dumating ang isang lalaking hindi maintindihan ng sinuman. Isang lalaking desperadong naghahanap sa pag-ibig na kanyang buhay at isang bagay sa loob ko, isang bagay na matagal nang natutulog ay nagising. Ang kanyang mata ay lumibot sa silid. Tinuruan ako ng aking ina na Aleman, hindi lang bilang isang wika, kundi bilang isang tulay. Tinuruan niya ako na ang salita ay may kapangyarihang kumonekta, magpagaling magugnay sa kung ano, ang tila hindi na maayos. Bahagyang nabasag ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. Hindi niya natakpuan ang kanyang kapatid, ngunit ako, hindi dahil espesyal ako, kundi dahil pinili kong huwag manahimik noong may nangangailangan ng tulong. At ang simpleng pagpili na iyon ay nagpasimula ng isang kadena ng mga himala na nagdala sa atin dito sa sandaling ito sa pamilyang ito. Naglakad siya patungo kay Ingrid at kinuha ang kanyang makamay. Tia, hindi mo nakilala ang aking ina, ngunit minahal ka niya sa buong buhay niya sa tuwing kinukwentuhan niya ako tungkol sa Alemanya. Sa tuwing tinuturuan niya ako ng mga kanta ng kanyang pagkabata, pinapanatili niyang buhay. Ang alaala ang isang kapatid na umaasa siyang matakpuan balang araw. Gumulong ang mga luha sa mukha ni Ingrid habang tumatango. At ngayon, lumingon si Luz sa lahat. Gusto kong gumawa ng isang pangako. Hindi lang sa aking pamilya, kundi sa lahat ng nandito. Ipinapangako kong gagamitin ang aking boses. Ipinapangako kong hindi na muling magtatago. Ipinapangako ko na sa tuwing may mangangailangan na maintindihan, ako ang magiging tulay na mag-uugnay sa kanila. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa aking ina, si Renata, na nakturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa kamatayan. Para sa aking tia, si Ingrid, na hindi kailanman tumigil sa paghahanap. Para kay Wilhelm, na nagpaalala sa akin na ang desperasyon ay maaaring maging pag-asa. Para kay Erich, na nagturo sa akin na ang magabayani ay minsan hindi naunawaan. Para kay Senyora Marisol, na tumupat sa isang pangako sa loob ng maraming taon nang walang hinihintay na kapalit. At para sa lahat na kailanman ay nakaramdam na hindi. Nakikita hindi kayo nag-iisa. Laging may isang taong handang makita kayo.
Kailangan niyo lang maglakas loob na magsalita. Tumayo ang buong silid, pumalakpak na may mga luha sa kanilang mga mata. Kalaunan ng gabing iyon, nang umalis na ang mga panauhin at ang pamilya na, lang ang natira, lumabas si Luz sa balkonaheng hotel. Ang lungsod ay kumikinang. Sa ibaba, puno NGMG ilaw at MGA posibilidad. Lumapit sa kanya si Wilhelm, inilagay ang isang magiliw na kamay sa kanyang balikat. Ipagmamalaki ka ngayong ina, sabi niya sa Aleman. Alam ko po, ngumiti si Luz. Nararamdaman ko siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi naman talaga siya umalis. Alam mo ba kung ano ang pinakapambihira sa lahat na ito? Tiningnan siya ni Wilhelm na may kumikinang na mga mata. Pumunta ako sa bansang ito para hanapin ang aking asawa. Ngunit higit pa ang aking natagpuan. Natagpuan ko muli ang aking anak. Natagpuan ko ang isang pamangkin na hindi ko alam na mayroon ako. Natagpuan ko ang patunay na umiral ang mahimala. Kinuha ni Luz ang kanyang kamay. At nagsimula ang lahat sa isang tasa na salabat. Marahang tumawa si Wilhelm. Nagsimula ang lahat sa isang matapang na babae na piniling magsalita nung mas madali ang katahimikan. Mula sa loob, narinig ang boses ni Ingrid na tinatawa sila. Oras na para sa hapunan ng pamilya ang una sa marami pang darating. Tumingin si Luz sa huling pagkakataon sa mabituing kalangitan. Sa isang lugar, doon sa itaas, sigurado siya, nakangiti ang kanyang ina. Danke mama, bulong niya sa Aleman. Salamat sa lahat. Sa mga liham, sa pag-ibig, sa paniniwala sa akin. Ipinapangako kong mabubuhay ako. Araw-araw ng buong puso. Para sa iyo. Isang banayad na simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Parang isang halik mula sa kabilang buhay. Ngumiti si Luz. Pinunasan ang kanyang magahuling luha at pumasok upang makasama ang kanyang pamilya. Dahil iyon ang mayroon siya ngayon, isang bagay na pinangarap niya sa buong buhay niya nang hindi nangangahas na mangarap. Isang pamilya, isang layunin, isang boses, at isang kuwento ng pag-ibig na nagsimula sa katahimikan na isang tagapaglinis at nagtapos sa isang koronga na kakaisang boses na nagsasalita ng universal na wikang naiintindihan ng lahat, ang wika ng pag-ibig.